Mali ako na sa isip. Lapo. Si Isi nga. Lapo Chichi, yun sa dalawa. Oo. Sabihin ko, Chichi na yung best. Kasi parang ano na yun eh. Pantali, no? O, di ba, Harit Harit? na. Grabe yung damage dito ng Aurora. Sobrang glass cannon naman ng Harit na Grabe. yun. Grabe naman yung mga prediksi mo doon, te. Pero for AE, You have a new message. mag-gold lane din kaya na marksman tong mga to. Parang Parang kailangan. Kailangan nila. Granger Harit. Ano pa bang open sa marksman ngayon? Ayun, Para parang sa kanila. if wala ka nang mapili, Granger. go for the Granger. May carry, pero mahirap. Hirap. Hirap mag-carry dyan. Kimi at saka Harit. Clint, Bruno. Parang sila ngayon yung naubusan sa gold lane, ah. Actually. Napaisip what if- sila, no? Sila Spirit alone reigns Sino Sino isang yun? yun? Granger. Oh, Granger nga. Yung bagong Diba? skin. Pag wala ka lang mapili, pag walang Claude at Carry, Granger. Granger with trust. Eto na, Alam para mo, kay Edward. Ikaw na to. Alam mo na yan? Kaya mo na yan? Terizzle. Walang... Ano yung isasagot mo sa Yuzong? Ang natitira Takbuhan na niya lang. lang ulit. Eh, Pwede rin. nagpinideta, no? Takbuhan niya lang ulit. Grabe na yun kung mag-benedetta sila dito. Yung damage nila, ano yun, the damage is damaging talaga yun para sa kanila. Kuya Edward, ano ba yan? Terizzle? O kaya, Edward, Ano ba yan? Edward Balboa. Pakito? Badang. Alice Alice Alice. talaga. Oh. Ay, yung may Ay, Alice. grabe ang magic Uy. damage nila. ah. The magic is magicing. Oo. So, nga, walang Harley pero yung pala yung magic pala na hinahanap natin Magic kanina. na gustong gawin nila ngayon. Glass Cannon, yung lineup ng Aurora dito. Isa lang yung setup na sobrang magiging instrument nila for pick-off. That would be that show. Pero maganda naman yung setup ng Alice. That's a very huge crowd control. So, sustained team fights, din yung gustong ilaban ng Aurora. Pero mid-game pa. Early game, alter ego eh. Granger, Hilda, Eve. Oo. Bilis ng ikot eh. Mahirap talaga actually para dito sa Aurora for the early parts ng laro. Kasi sobrang kulang ng sustain nila. Pero pag umabot ng late game dun, kompleto talaga. Oo. At sa puntong ito ay hawak na ng Aurora Gaming Philippines ang momentum. Matuloy-tuloy kaya nila ito para mapunta sa match point o makakabawi pa ang alter ego from Indonesia. Nakauna na ang Pilipinas. Ang Aurora Gaming Philippines is looking to steal or to get that match point against Alter Ego. Nakakita tayo ng matinding shake-up when it comes to the draft. And to be honest, ang hirap i-pull off ng lineup ng Aurora kung titingnan mo lang by scratch. Oo. Pero once na umabot kayo dun sa moment na talagang nga namang may items na tong mga to, dun naman nakakatakot yung lineup ng Aurora. Pero sa taas, talagang pinapahirapan ni Arfi dito si Kuya Doming. That is to be expected din naman talaga. Lalong-lalo na if tumatama yung mga bullets ng isang Granger pero maagang engagements coming in from Alter Ego. They can do this kasi nga naman meron silang Hilda, meron silang isang Leo Mort. Talagang gugustuhin mong i-maximize yung early power spike na meron tong mga heroes na to. Ito yung binabanggit natin kanina pa na early game, even Edward onto the bottom. Sakit. Ganito kalakas yung Yuzong against that Alice. Oo. The Granger against that Harit, that Hilda against that Cho, yung Eve against that Kimi, pinipwersa nila na hindi maging komportable yung laning and yung jungling phase ng Aurora Gaming Philippines. And it seems like gano'n na nga yung nangyayari. Nahihirapan ang Aurora pumalag ngayon. Kung harapan lang din, kung sabayan lang din, may expect nating may hirapan talaga ang Aurora. Hindi pala tatlong marksman. Dalawang marksman, isang malambot na gold lane, kaya pwedeng gawing ganto ng Alter Ego yung pangbubrusko nila. Yung sustain, nandyan. Tatawag si Barbiel at medyo umaarangkada sila dun sa mga jungle camps natin kasi nga walang pipigil sa ngayon at alam ng Alter Ego na walang papatay sa mga heroes nila sa ngayon. Alam nila na hawak nila yung control sa lahat ng pwedeng mangyari. Alam nilang sila yung pwedeng mas mag-agresibo. Tulad ng ginagawa na lang ni Nino. Biglang pasok sa likod pero minamayat pa yung panirin yung Dragon. Edward pumasok, sabay kuha ng kill dito ni Yue. Ang kaso lang naipit na sa real world manipulation at tila ba hindi pa tapos
ang Alter Ego. Demon Kite. Si Demon Kite ang nakita at enough ang sustainability ni Nino para lang makasecure din ng kill at para lang din tumagal. 2 for 1, pabor sa Alter Ego at tila ba hindi pa doon magtatapos ang kanilang panggugulo sa Aurora. Ang kaso lang medyo malalim kaya na Yasuke. Nandito yung damage coming in from Yue pero nandun na rin ang ilang mga tropa sa AE. Respect coming in from Aurora. Doon din naman na si Demon Kite para kunin yung sarili niyang buff. Hindi magulo ni Alec yung jungling ni Demon Kite because of light na lagi lang nandun nakaagapay, nakaalalay. Retri has been used to secure that one. RP will get that bullet down to Demon Kite. And kahit papano, nakasagot na yung Aurora doon sa panggugulo na ginagawa ng Alter Ego but still sila pa din alamang. Ang maganda sa ginagawa din dito ng Alter Ego, binobrusko talaga nila yung Aurora. Pero ang maganda sa ginagawa ng Aurora, again, hindi sila basta-basta lumalaban. Kung alam nila na hindi natin kaya, edi back away tayo. Hayaan natin ang Alter Ego na kunin nila yung mga jungle camps, inyo na. Yung mga ilang kills, sige, inyo na. 'Di ba? Pero hindi naman lalaki ng yung lead dito basta-basta ng Alter Ego kasi nga hindi naman talaga totally nagagawa ng AE yung kagustuhan nilang lumaban ng lumaban. And look at Demon Kite. Siya na nga yung may hawak ng agro doon sa top lane. Siya na yung mas agresibo, pinipwersa niya na si RP na, o sige, Dali ni Nino. tumulong ka na doon. Nandiyan si Nino, sa Dragon, nag-retry na si Demon Kite. May Petrify na pwede gamitin, combo against kay Yumi, traction ball, sa harapan! Nasunog! Delikado na dun sa loob ng dalawang tore, si Nino'y mabibigyan lang din naman. So kahit paano may bawi pa rin ang Aurora. Definitely a good pick-off coming in from AE. Especially yung Dragon ni Nino. Aso lang, hindi pa nila masesecure yung turtle. Oo, parang sobrang aga kung tutuusin. Kasi humanap na ng aksyon bago pa man kumuha ng objective. That is why kaya pumalag ng Aurora Gaming Philippines to this turtle. Nandun na rin naman si Light. May mga bala mula kay RP. Nagiging siso yung tagpo dun sa top lane kasi minsan lalamang si RP, minsan lalamang si Demon Kite. Pero ngayon ay yung turtle. Nakatingin na ang Aurora Gaming. Kinukuha na ng Aurora at mukhang hindi na makakalapit pa ang Alter Ego. Pero mukhang lalaban pa rin naman. Dun sa real world manipulation, nabigyan si Light. Hindi na rin naman maghahabol dito ang Alter Ego. Okay na yung para sa kanila pero napakatapang naman ni Demon Kite 1 versus 3 pero kailangan niya munang mag-flicker Hijome. out. Hijome maghahabol pero wala pa rin naman yung ultimate pero for Aurora again they need to respect the early power spike na meron nga ang Alter Ego. Masakit yung damage output. Nandyan si RP, makakapasag ng Torre doon sa top lane. Sama matedepensahan ni Yue. Si Nino nakapasag na doon sa bottom lane dahil din sa kailangan sumama ni Edward doon sa mga engagement for Aurora Gaming Philippines. And still, yung kalamangan ay hawak ng Alter Ego, it even ballooned up to 2.8k na nasa 1k lang kanina. Turrets are down, bottom and top. Nahihirapan na pumesto ang Aurora. Again, sinasabi natin to kung bakit tumalam ang Alter Ego dahil dun sa glass cannon lineup na meron ng Aurora. Nandyan yung kanilang mga marksmen na kailangan talaga ng oras, kailangan talaga ng items. Even, actually, Light, hindi naman kaya ng isang show na saluhin lahat ng ibabato dito ng Alter Ego. That is why, for Alter Ego, they have the confidence na guluhin talaga dito. Pero with action pulse na kinupit, unfortunately, hindi nga mag-all in pa sa ngayon ang Aurora kasi nga hindi pa kaya. Nakuha ni Hazuki yung orange buff na meron itong si Demon Kite. Gumagana yung panggugulo ng Alter Ego. Unti-unti na namang lumulobo yung kalamangan. And again, this is what to be expected by the lineup na meron ng Aurora Gaming Philippines. Hindi pa nila kaya. They need time. They need space. And in this middle lane, yun ang target ng Alter Ego. Try kunin yung mismong Torre. Pero hindi kaya yung Torre, sige purple buff na lang. Yan ang pwesto ni Domeng. Pero yun nga, hindi talaga sila lumalaban. Yung purple buff, actually, ninakaw dito ng Alter Ego. Pero sabi ni Demon, sige, inyo na. Okay. Hanap ako ng farm dun sa walang kalaban. Uy, Pwesto, pero lumaban hindi sila. Light. May sipa mula kay Light. Pasok, sabay sipa, pero hindi enough yung damage kasi kulang pa nga sa damage output dito ang Aurora Gaming. Kinukuha na rin yung turtle, pero mukhang this is gonna be a free turtle na para sa Alter Ego. Nag-trade na lang
si Demon Kite on top. Sabay habol ngayon itong si Alec. Mukhang hindi niya yata patatakbuhin basta-basta si Kuya Demon Kite. But still, that is a Yison Shin. Samantalang si Light, alam mo yung malayo yung kaibigan niya pero protected pa rin Oo. si Demon Kite. Kumbaga tumawag ka lang. Demon Kite, sigaw lang. Pwede naman akong tumating. And for that turtle take, sumubok pa si Light na kaya, try kaya natin. Kaso wala pa talagang damage. Hindi pa talaga Oo. kaya. Ang hirap naman sumagot ng oo kung hindi pa naman talaga. Lilituhin mo na yung kalaban mo doon. I-miss mo yung mga kampi mo doon pero medyo delikado yata dito si Alec na pilitan Flicker. siya. Gamitin yung flicker at hindi pa rin mababasag ng alter ego yung mismong Torre sa gitna. At ang ginawa ni Demon Kite, nagnakaw ng orange buff. Sumali si Gang. Itong si Kuya Demon Kite. Sige, masyado kayong busy dyan. Sinusubukan nyo lagi yung middle lane. Gwardyado ng Aurora Ayaw talagang ibigay. And even on this purple buff, nakapwesto na at hindi na basta-basta ipapanakaw. Uy, Pero grabe. nakuha lang ni Yasuki. Grabe yung pangbuburos ko dito ng alter ego. Medyo napasobra na yata sila doon. Kaya naman delikado na rin si Nino. May traction pulse pang gagamitin. Sabay Ano bagsak mag-EM? ng real world manipulation pero protected pa rin. Yung first turret dito ng Aurora, hindi pa rin mababasag ng alter ego yan. Kanina pa sinusubukang sungkitin. Kanina pa sinusubukang basagin pero hindi pa rin i-give up ng Aurora Gaming Philippines yung Torre sa gitna. Na-punish pa nga si Alec doon sa sobrang lalim nila. Alam mo yung nakakatakot sa mga Pinoy? Kahit sa rank game, parang tinuturing na base yung first turret na yan. Ayaw talaga Kapag ganyan na yung mga tagpo na, teka lang, parang 5 minutes na natin binabasag to ha. Ayaw pa rin ibigay. Grabe yung depensa. Lamang yung alter ego tapos yung Aurora pa yung nagsimula nun, Lord. Tayo pa yung may lakas ng loob magsimula ng Lord. Win lang, delikado si Yue na petrify. Pero nandito na yung Dragon. Mukhang laban. Replihan na lang yung laban dito. Sino makakasecure ng Lord? Walang iba kundi ito pang si Yasuki. Bakawi muna ang Aurora. Si Light gustong tumakbo pero naabutan pa ni Nino. 4 ang wala. Sa mga kababayan nating Aurora, mukhang kailangan pa rin talagang respetuhin ang lead na meron ng alter ego. Napakagandang retry timing na kahit pa nasipa na si Yasuki, tinamaan na ng Throne of Ruins, lahat na binato sa kanya, he was still able to collect that retry at kanya mapupunta yung Lord with 4 members down from Aurora. Bigla nang dumoble ang kalamangan ng alter ego, Lord marching down the top lane. Lamang ngayon ang Indonesia. Nakita natin dito no, na maximize ng alter ego yung lead na meron sila. Nakita din natin kung kaano ka-squishy ang lineup dito ng Aurora Gaming and kung kaano din tayo ka-behind pa sa items. Hindi pa talaga kaya yung 5v5 sabayang bigkas eh. Hindi pa tayo nakakapag-practice ng sabayan. Kailangan na tawagin ng El Gama Penumbra. Lahat ng mga pwedeng magturo ng sabayang bigkas kasi ngayon, wala pa talaga. Hindi pa kaya. Basag yung Holy Shields, down bottom lane. Ang next na target ng alter ego, yung bandang gitna. May Lord pa sa taas, lahat sabay-sabay. Pero dedepensa ang Aurora Gaming. Gusto rin kunin ng alter ego kahit isang base turret. Traction Pulse, Dragon, tinawag na dito at ginamit na ng dalawang koponan. Sabay pasok ni Edward with a stun. Unfortunately para sa Aurora, inandun sila sa loob ng real manipulation. Sabay takbo palayo at tinatry nilang i-maximize yung pag-overextend dito ng alter ego. Kaso lang mukhang enough yung damage output ng AE para pabagsakin yung Torre dun sa gitna. Pero magandang depensa pa rin to for Aurora, especially isang base turret lang ang nakuha sa kanila. Kaso lang mukhang may round 2 para sa AE. Papasok pa yata sila. Top lane yung next na target. Yung 4 na miyembro ng Aurora Gaming Philippines. Boy na naman si Edward. They can defend. Pasag na yung Torre dun sa taas. Napilitan gumamit na rin dito ng ulti si Domeng. Mukhang kailangan muna talagang panoorin ng Aurora kung paanong kinukuha ng alter ego yung mga base turrets nila. As of now, with a 10k gold lead na meron ng alter ego, literal na mahirap to para sa Pilipinas kung paano tayo babangon. 12 minutes in, we are down to just 1 inhibitor turret sa bottom lane. Yun na lang ang natitirang line of defense ng base ng Aurora Gaming Philippines. Matagal-tagal pa yung kailangang oras. 5 minuto pang dapat lumipas. 17 minutes, yun yung nakatakda
na oras para mag-online yung Harith, yung Kimi, yung YSS ni Demon Kite na dapat kanina pa. Lahat ng yun ay TDS ng Aurora Gaming Philippines. And for Alter Ego, may ticking time bomb para sa kanila eh. Oo. Kailangan nilang magmadali. If you're Alter Ego right now, as early as now, gusto mo nang talunin agad ang lineup na to ng Aurora. Yung double marksman nga, ang hirap nung kalaban sa late game. What more pa kaya yung tatlong scaling Oo. na lineup dito ng Aurora na Ayan na. merong Lord. Mukhang lalaban pa rin ang Aurora. Pero ganda ng pwesto ni Nino, nag-aabang dun sa likuran. Nakita! Nakita! Alam ngayon ang Aurora Gaming Philippines na may manggagaling doon sa likod! Kailangan tumakbo dito ng Aurora kasi baka maipit sila ni Nino. Pwedeng bumaba anytime soon yan, pero hindi na rin gagamitin pa ni Nino basta-basta. Yung kanyang Black Dragon form, sabay engage pero mukhang magkakapul pa rin. Edward with a flicker, pasok, sabay pasok na rin naman ni Doming Kite. Babagsak si Mr. Consistent at mukhang delikado yata dito ang Aurora kasi nasa loob tayo ng Great Revelation. Tatlo na ang makukuha dito ni RP. May mga tipis pa na magagaling kay Alec at ngayon si Yasuke maghahabol. Mukhang kailangan tumakbo ni Light but the damage coming in from RP is enough. Mag-isa na lang si Kuya Demon Kite. Matagal pa si Edward! 11 seconds pa! Kakayanin pa ni Demon Kite na depensahan pa! Maraming parating na minions pero tila ba gusto nang tapusin to ng Alter Ego at gugustuhin na nilang itabla ang serye 1-1 kontra sa Pilipinas. Binawing bigla ng Alter Ego. Kung reset ang usapan, kaya din nilang gawin yon. And now, the best of 5 is now a best of 3. We have a series. Alter Ego evens out the game. At nakita naman natin na talagang nandito sila para bumawi this game too. That was a difficult game para sa Aurora Gaming Philippines. Hindi sila nag-online ng maaga dahil yung lineup nila ay medyo mahirap talaga makipagsabayan for Alter Ego. Sobrang greedy ng lineup na yon, to be honest. Harith, Kimi, YSS, even the Alice. Oo. So, kulang sila ng tankiness. Oo. Kasi even yung Alice ko consider mo as scaling tank eh. Oo Hindi din. naman siya right from the start makunat na. Even though na kahit babara niya yung gitna, burst damage kasi yung meron yung Alter Ego. Leomord, yung Yuzong ni Nino, and even si Hijume, kahit pa we can consider Eve as a DPS type of damage, na ano siya, damage over time siya, nagiging burst kasi enough yung damage output during the early. And mind you, even RP, ang laya niya dun sa game na yun. Oo. Ang dami nilang pang frontline. Oo, sa totoo lang din. Well, nakita natin ang reaksyon ng mga nandoon sa Jakarta, Indonesia. Nagdiwang sila at tayo mga Pilipino ay huminga muna. Okay. Dahil best of 5 po ang ating match ngayon. At katulad na sinabi ko kanina, mas okay na yan. Magkamali ng medyo maaga-aga Tama. kaysa sa dulo. Tama din. Yung mga ultimate pampalubag loob natin. Ayun, pinoint out mo na. Kumbaga, pinaisa muna para kahit papaano, dikit yung documentary. Tsaka ano eh, di ba sabi, para 1-1 na, hindi na 1 sorry. Nag-sorry naman eh. Oh. Pero literal, ang hirap paganahin ng lineup natin kanina. And tama ka, medyo greedy yun. Hindi tayo umabot dun sa point na online na yung mga damage dealers natin. Parang wala pang 15 minutes na tapos yung game na yon. And yung 15 minute to 17 minute, dun palang mararamdaman talaga yung damage output. Pero hindi rin natin masisi dito yung pagpasok ni Edward kanina. Kasi tinry naman nilang ilaban eh. Nandun yung setup, pero again, yung damage, kulang talaga kanina. Oo, yun yung mga risky plays na tinatawag. At syempre, dito sa game na to, ang nag-MVP ay si Nino with that Yuzong. Itong Yuzong na to, ang mahirap din pakawalan in this meta. Unang ano pa lang eh, unang invade pa lang yun sa purple buff eh. Alam niya na wala rin papatay sa kanya. Oo. Diba? Even yung Alice doon sa laning phase, nakita na natin na ito yung sagot way back, kailan ba yun? November, yung finals ng November. MPL. Mm. Doon na nasagot eh, na yung Alice, matagal na naupo sa trono yan sa XP lane. Pero nung lumabas yung Yuzong ulit, pinakita ni Sanford yun nung finals. Si Traymar din eh. Diba? Even si Trimar, parang nakita ng mga tao na okay, ito yung counter sa Alice. And that is why, and Nino showed us why. Ito yung counter sa isang Alice. Laning pa lang, kaya mo nang durugin, kaya mo pauwiin yung Alice. Kasi the more na tumatambay sa yung Alice, which happens to be the strength of an Alice, mas nag-enjoy ka.
Tsaka yung paggamit niya dito ng Radiant Armor, nasagot agad yung damage na pwedeng ibato ni Yue. Oo. So, hindi na takot actually si Nino dito mag-engage ng mag-engage. And gustong-gusto ng mga Yuzong users na makipagbabaran talaga sa mga team fights. And since nga na hindi siya kayang i-burst down, walang mag-burst down sa Yuzong na yan, nagawa ni Nino dito yung gusto niyang gawin. To add up din dun sa pagpapahirap dito na ginawa ng Alter Ego sa atin, is because of Hijumi's real-world manipulations. Isa Yung pa mga yan. moments na akala natin kaya nating lumaban, may palag tayo, pero biglang lalatagan lang tayo ng Sakto, RWM. eh, no? Saktong-sakto talaga. Kumbaga, nilaro ng Aurora itong game na to, pero meron palang cheat code yung Oo. yung Alter Ego. Nandun tayo sa home court nila. Oo. Sinubukan din naman ng Aurora Gaming na lumaban doon at nakita naman natin na si Demon Kite ay gumagawa ng paraan na kumuha ng trade ng mga turrets Oo. doon sa walang team fights. But then, this is an Alter Ego game. Sobrang statement naman kung ma-epic comeback pa to. No? Kasi talagang sobrang Alter Ego ng larong to. Kompleto ang kanilang lineup. May pang-disrupt, merong pang-bantay. Tsaka, may rason kung ba't hindi ino-open yung Eve. Oo. Indeed. May rason kung bakit binaban ng mga teams sa M7 tong Eve na to. It is because of that. Kasi, tama yung sinabi mo even if may mga times na akala natin kayang pumalag nung Aurora dun sa game na yon, but because of Hijumi, parang nawala lahat nung yung kakayahan na yun Lagi silang nauhuli dun sa trap. And if your Alter Ego, yun naman yung gusto mong play, na doon kayo maglaban sa loob ng RWM. Oo, kasi pinupoint out nga natin na yung Alter Ego gusto talaga nila lumaban ng lumaban. And dun sa draft na nakita natin ngayon in compare with game number 1's draft, parang walang makapaglagay ng leash kay Yasuke using that Leomord. Parang early game pa lang, nakita nating knockout siya ng Green Camp. Walang choice si Demon Kite kundi tanggapin na, sige, sa'yo na yan. Oh. Diba, umabot sa punto na halos lahat na nananakaut nila, even yung mga buhay dito ng Aurora, nananakaut nila. So, entering game number 3, feeling ko sa draft, kailangan mas balanse. Yung tipong kayang maipagsabayan, early game balagbagan, kasi yun yung gusto ng AE. Para balanse rin yung pwedeng maibigay ng team natin, no? At syempre, humingang malalim ang mga Pilipino, hindi pa po tayo tapos. may chance pa po tayo, opo. Oo. Huminga lang malalim. Pinapasarap lang. Pinapaganda lang ang documentary. Eps! Sorry. Hindi. Alam mo, core team, kailangan mo mag-behave. Oo nga, pinapaganda nga yung documentary, yun yung nasa script. Sit up straight. Yan. Hands on the table. Okay. Pag-behave ka kasi, pauwi nga magay. Oo. Okay. Sige, tama naman yun. Oo, para may magpauwi na ng maaga, no? Syempre, Hindi, wala pang uwi dito Wala pang uwi dito sa laban na to. kami, pag natapos, uwi kami. Oo. 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 Sana, feeling ko masaya naman tayo uwi. Oo, ako din, masaya Oo, ako uwi. Pinapaganda I lang to. believe in our team. Sa lahat ng mga Pinoy dyan, i-type nyo lagi ang Rora, ha? Kapag meron mga dyan? Kahit wala pa yung Survey. yung mga survey, Oo. type nyo lang, Rora. Spam Rora. Oo. Pwede kayo ma-feature Tsaka actually. tsaka lagyan nyo ng mga emoji, heart, para hindi ma-spam yung comment. Tama. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Pero bala yun. Hindi ko alam yun. Technique yun eh. Iba-iba yun yun, no? Baka ma-filter yung comments nyo. Okay, so Rora with Philippine flag, Rora Oo, with blue heart, gano'n. Yung mga Lahat. favorite emoji, gamitin nyo na. Para lahat. Basta i-type nyo. Nananalo tayo dun sa di ba? Sa Fandom War. Oo. Sa Oh, poll. so tuloy-tuloy nyo lang yan kasi alam nyo, ayun, narinig ko narinig ko si Coach MTV. Ano daw? Sabi sa akin ni Coach MTV, kalma lang kayo. Maaga-aga pa. Kalma lang kayo. Tinesting lang namin kung gagana. Oo. Best of 5 na rin naman, ba't para natin tatapusin agad? Oo, ba't mamadaliin kung pwede namang tumagal? Gusto nyo talaga na mamarinate yung mga laro natin. Hindi, yun kasi nakalagay sa script. Ayun ba yun? Oo. Kasi, sino may host? Indo. Oh. Oo. Oo, hindi pwedeng zero. Ay, Oo, tama. syempre. Yung Bawal. ang agang uuwi ng mga doon. Mabilis sila mauwi nun. Oo. Tama. Wag, Great wag. analysis. Si Coach Dexter, Ano nagsalita daw, din, ano sumagot din. Sabi niya, sige, akong bahala, game number 3, maganda drop. Yan. Kasama pala dito sa headset natin. Sila Naririnig ko Naririnig mo yung in-game ko. Nakasuot din sila doon di ba? Oo. Connected yun Yung dito. coaching staff na naririnig pala, no? Ganun yung powers ko, nakakarinig na ako ng mga bagay na hindi naman dapat. Oo.
Ito, naririnig Oh. ko nga din si na Fuego. Si Pego, narinig mo? Nandun daw sila sa venue. Ah, Sabi daw, babawi daw. Oo. babawi daw. Oo. Wait lang ha. Si Wolf din, oh. Si Wolf, Nag-haul-haul de Carabao. Nag-aawu-awu sa Indonesia eh. Sino ba naririnig niya? Wala na ako. Ako meron, sabi, si Coach Sheper. Oh. Sabi niya dito, hindi, sige, ako bahala. Tiwala lang din. Ito parang may naririnig ako eh. Oh. Oh. Mag-interview na? Sige, interview na yan. Ano ba mga pwede nila sabihin dyan? Casters, it is Eterna here in the venue right now. It is now a 1-to-1 between Aurora Philippines as well as Alter Ego. Now, Eterna's here not alone because right now we have Van Strong as well as Rin. So, welcome, boys. Welcome. Welcome. Welcome juga. Okay. Van Strong, we want to know, what does it feel like watching from the sidelines and considering that Alter Ego was able to come back here in game number 2? Dari POV gue sih game 2 bisa comeback karena kita udah reset aja sih. Karena game 1 yang gue lihat ya kita kayak nervous aja. Terus udah ke solve problemnya game 2 ya kita main at our best lah. Okay, so he mentioned that they were able to come back in game number 2 because the game plan was a lot more solid. And of course, they were able to come back because they're not nervous anymore. Apparently in game number 1, there were nerves. Kenapa? Apa yang bisa bikin deg-degan? Apakah stage-nya atau karena lawannya? What made the nerves? Was it because it was game number 1 of the stage? Or was it because of being up against Aurora Philippines? Gue rasa sih cuma gara-gara first match di stage yang ini sih. I Jadi see. makanya nervous dikit aja. Okay, so Van Strong mentioned that it looked like there were a lot of nerves because this is a new stage here for the second day of the knockout stages. Now let's go to Rin. Rin apparently can speak English now. So he will reply in English. Yes. Yes. Of course. Okay, Rin, because you're so good at English, we're gonna ask you here. Rin, why is everyone bald? Karena enak aja nggak gerah. Oh, okay, because it's nicer, it's not hot. Because I saw in your interview previously with Monica that people said from Alter Ego said that they were all bald because you told them to be bald. Is that true? Ya, karena saya ingin mengumpulkan jajaran para orang botak dan menjadi baik hati dan tidak sombong. The Alter champs are going wild. Sir, apparently Rin said that they're all bald, and Rin asked everyone to be bald because he wants to combine a line of what? Of bald Yeah. soldiers that are humble. Full circle. Bold circle, Yes. soldier. Yes. Yes. All right. So, what's your design for today? Apa desainnya hari ini? Apa-apa? Untuk kamu. Kamu di kepalanya desainnya apa hari ini? What's the Desainnya design here? SpongeBob dan Rata Geng. The design is SpongeBob. All right. Van Strong, do you think now we're seeing a 1-to-1? Remember, this is the best of 5. Do you think Alter Ego can come back full 3-1? I'm confident my team will come back lah. Will 3-1. Oh, okay. Nggak boleh gitu loh. Oh, oke. Hoki. Game Cuman 2 hoki. kita menangnya oke. Okay, they won game 2 because of the luck. Don't remember the passive. Remember? Ya, Okay. oke game 2 oke. Game 2 was lucky. They were just lucky. All right, Rin, to close this off, we want to hear your voice. All right? So there's so many Alter champs in the building right now here in M7. We want to hear you cheer. Oke, You have to lead the cheer, okay? Ready? Ready? Semuanya ready? Alter Champs suara mana woi? Pas gue bilang Alter Ego, kalian bilang go ya. 1, 2, 3, Alter Ego! Go! Keren banget. That was very nice. Thank you so much, Rin. Thank you. Thank you so much, Van Strong, for this interview. Thank you so much, Alter champs. Thank you so much because we're going to throw it over back to our casters. Kamu udah lu. Roras, lights within! Seize the win! Kala nyo papatalo kami. Logi na kami, nandiyan kayo eh. Kala nyo
Oh, Sumisigaw kami dito. Siyempre, yung mga nasa bahay, dapat nakisabay. oo nga. Direk, pwede ba natin ito palabas dun sa, ano? sa broadcast? Direk, pwede ba ito ibalabas doon sa main? Lugi kami. Dami nila dun eh. Oo, hindi. Naniniwala ako sa mga KOLs natin. Nandun sila ngayon. Eh. Yan. Naniniwala ako sa mga Okay. nandyan, sa lumipad, papuntang Jakarta, Indonesia. Sa mga team bahay dyan, naniniwala ako sa inyo. Talaga guys, nako. Kailangan na natin ng Naki- puwersa. Nakikisigaw kayo kahit na gabi na. Oo. Sa mga sumigaw dyan, antindi nyo, sana di nagulat yung mga kasama nyo sa bahay. Oo, syempre, alam ko na buong mundo ngayon ay nagsusumigaw para sa mga sinusuportahan nila at sa mundo ng professional gaming, consistency is key. Mahirap pag mainit-init na ang laban, kaya importante na komportable habang naglalaro. Play better and play longer with the ergonomic chairs from Secret Lab. Trusted by the best MLBB teams around the world. Whether you're enjoying casual games with friends or grinding your way to Mythic, Secret Lab elevates your performance with tournament-grade ergonomic supports. This is the same level of support used by professionals at the highest level of competition. Katulad na lang sa M7 World Championships. At kung meron kayong mga gustong laro na hindi dapat mamiss, Check out Acecraft, an SCG with roguelike skill trees, bullet hell action, and retro cartoon vibes. classic feels, modern action. Jump into Acecraft now and start your aerial adventure. Witness your legendary stats as new features are coming soon to MLBB Academy. Rating feature, participate in fun team discussions and express your views with a score. Pangalawa, weekly reports. Get an exclusive weekly report to gain insight into your battlefield tempo. Match history. Keep track of more past matches and remember every brilliant plays. Whether you're a data enthusiast or an analysis guru or a critical lab sharing opinions, you'll find the feature you need. Stay tuned for more sneak peek at the upcoming updates for MLBB Academy. So sa mga gusto maging katulad ni Joshi Cakes, ni Qwerty, pwede nyo gamitin yan para gumaling kayo sa pag-a-analyze ng mga laro natin na nangyayari. Alam nyo, nag-even out na yung score. Kaya nga Gusto eh. natin magpaka-formal pero parang kinakabahan talaga. Pero ako kalmado lang. Kalmado ka lang. Kalmado lang ako. Kalmado Hindi, lang. Narinig ko kasi si MTV. Ano sabi daw? Ayun kayo kabahan. Kayo kabahan? O, di naman kayo naglalaro eh. Tama din naman. Tama naman. Pinaasi lang. Oh, pinasi. Pinatesting lang. Oh. Tinesting lang nila yung different kind of lineup kung gagana ba. Oh, hindi ko mana. Di ba? Palito, di ba? Napagod na siguro si Kuya Doming dun sa Preya. Oo nga. Sabi niya, sige, harit muna. Try nga natin, ban nga natin. Oo. Ay, hindi, bakit palang hirap pala? Oo, mahirap, mahirap. Din tayo natututo sa mga mistakes na Tama. meron sa match. At syempre, sana makabawi ang Aurora Gaming PH with your support, of course. At ito nga, at least, for the record, nakaisa na ng talo ang alter ego sa history ng M7. Oo nga, kasi ano eh, pinadugo kanina ng Aurora eh, game 1 eh. Diba? And ngayon kasi, parang for Aurora, nandun na sa point na natuto rin sila sa mga mali nila, kaya sila nanalo. Doon sa TLPH, doon sa knockouts round 1. Oo. So, as time goes by dito sa series na to, for sure, natuto sila doon sa mali na worth it ba yung triple scaling? Kasi up against Alter Ego, parang hindi. Oo. Kasi sobrang sobrang lakas ng lineup kanina ng Alter Ego early game pa lang. 'Di ba? Parang again, balagbagan yung gusto nila. Doon sila malakas eh. And nagawa na nating pigilan yung balagbagan moves nila nang sinasabayan natin ng mga fighters natin. So pwedeng i-replicate yun, pwedeng gawin ulit natin yun entering game number 3. And nakadepende kung blue side tayo o red side tayo. Pero either way, feeling ko, wala na, parang pinaasi lang. Kasi Oo. kasi i-interviewin kanina eh. Pangit naman ko interviewin na olat. Sabagay, tama, nasa script. Oh, kasi kung Sabi 2-0 namin, yun, ganun daw. tapos Sabi ni direct ganun. sabi ni Derek yun eh. Imaginein mo, kung na 2-0 yun, tapos i-interviewin si Banstrong tsaka si Rin, edi Malungkot lugmok yun. Oo, malungkot yun. Ang hirap makakita ng kalbong malungkot ha. Nagpakalbo nga daw sila para maging Ayun nga. representation ng ano nila. Alter champs ang tawag, no?
para kaya sa Roras, ano mga pwede nilang gayahin yung hairstyle ni Edward, yung mga ganon. Pwede, magpa-highlights ng blue. Kaya mong gayahin yung hairstyle ni Edward pero di mo kasi kayang gayahin yung mukha. Ayun nga eh. Ang hirap nun eh. Pogi. Pero may kilala ko gaya yung mukha ni Edward tsaka yung datingan. Shoutout kay Sir Maui. Maui. Ang Edward namin dito, si Abunjing ng MPL. Ng back-end natin. Ng back-end MPL. Oo, yun. Na-miss ka na namin. Oo nga eh. Kamukha si Edward. Parang pinagbiyak na buko eh. Miss na kita, Kuya Maui. Nga. Miss na rin natin actually yung mga players pero para sa Huwag muna kayo umuwi. Bawal munang mamiss Oo. ang mga players. gusto ko Enjoy your stay. gusto ko super mamimiss ko kayo. Tsaka kung Eh. nami-miss man namin kayo, kami pupunta dyan. Hindi Oo. kayo yung uwi dito agad. Diyan lang kayo kasi kami dito lang kami susuporta kami sa inyo. Oo. Tsaka alam mo, madami na kasing tao doon sa venue. Kaya nandito na kami sa Filipino Broadcast para buhatin yung suporta. Tama. Kasi kung pupunta pa kami dyan, edi ang hirap naman. Sa home court ng Indo, kami yung mas maingay. Sisigaw tayo doon no na lights within. Di ba? Siyempre. Sila, alter ego, go, go, go. Mas maingay tayo doon pag nandun tayo. Tama. Yung mga dyan, baka sinasabi nyo bias ko. Hindi Hindi. Sobra lang. Nung bios. Ito kasi si Querty, malas na naman eh. Ano yung sinasabi na naman eh. Behave. Courtney, behave. Ito mga caster, mga over-proud. Oo. Masyado Alam mo, kayong kailangan natin mag-behave kasi ito yung rivalry na paulit-ulit na lang nating binubuhay. Matagal na to. Masyadong malakas ang audience ngayon na meron sa Jakarta, Indonesia. Tahimik. Nagpo-focus sige. si Kuya Doming. Si Sorry Kuya Doming ha. Ari Sorry kay Iaan Doming. niya yung mga heroes na dapat niyang ilabas Ayun na. dito. Pinikit na eh. Pumikit na. Pag ganyan yung mga pumufocus, meditate. Alam mo, yan eh. Kabahan na kayo. Si Nino, nakangiti pa rin. Siyempre, ganda ng performance niya eh. Kahit ang kuha ko sa kanya, kanina nga talo, nakangiti. Tapos pinakitang ganun yung dragon niya, di ba? Ay, eto, huwag niyo ibigay yung dragon kay Edward kung ayaw mo din. Nakangitian ngayon pag nag-dragon si Edward. Lulungkot yan. Rar. Parang sa bagay, gumagano naman pala ng dragon. Ay, iba ba? Okay. Okay, so on to this draft, we expect a lot of housekeeping na gagawin. Uy! Uy, Dangerous grass. Ganda naman, green na green. Nasangangas din ng sound effects. Oo. May mga... Tumunog ang talahi. Valor and royalty in a dead body. Nakaban yung... Pwede. So yung... Leomord. Wow! Oo nga. Pagpahingayin niyo muna yung Leomord ngayon. Kanina pa yan. Kanina pa yan nanalo eh. Oo din. Respect dito, yung dalawang heroes ni Hazuki, tapos yung Freya, parang nagsawa si Kuya Doming. Oo. Ayaw ni Kuya Doming. Sabi niya, marksman na lang tayo, boy. Pwede, ngayon. Claude Ito first na, pick. ilabas Kung na Claude. natin tong bakbaka ng mga marksman gold lane. Sino to? Grak siya. no? Crackback siya. Open yung Eve, yung Joshin. Feeling ko nga, if your alter ego, ang daming matanggal eh. So, Ang daming ma-open. Yuzong, well, open din. Kaleha yung Okay. Claude na to. Claude ba? Oo. Sora din pala, ang dami palang open. Kasi may Eve din. Oo, tas may Zushin. So, ang dami. Oo. And hindi ka naman kukuha ng Eve ngayon kasi Claude Joshin yun. Matik. Pwede kang kuha ng Claude. Tapos, bigay ka ng isa Pili sa ka. kabila, Ikaw na mamili. may isa pa kayo. Tapos, isama doon yung Yuzong. Pero kung mag-Yuzong yung kabila, Eh, sige, ika nila na. oo nga, ano pag Ay, yung butterflies. Muna. Ay, dito rin naman malakas ang Aurora. Yung pag ganito, alam mong pwedeng mag-utility si Kuya Demon Kai. Yung Predrin. Oo. Among the Plains. Oo. Babalik. Possible Sora ba pick. yun? Claude. Okay. Sora Predrin. Kaso double bukol yun ha. Claude yung gamit ni Arfi. Pero mas nakakatakot pag populin ko pa yung gamit ni Arfi. Tatahol. Tama naman. Arf. Arfi. Arf. Pero Claude yung gamit niya ngayon. Okay, so Oh, hoy! Something new. Magic is my life. Harit. Okay, bawi. Sabi sa'yo eh. Kaya nga sabi ni Coach MTV kanina eh. Bawi kami. Yun yung sinabi niya, nakausap ko eh.
Open ba yung YSS dito? YSS pa, oo. Na feeling ko hindi ko kunin ng alter ego. Mas gusto siguro talaga ni Yasuki dito yung mga early game balagbagan pa. And the Hilda is also available. Oh. Hindi mo na nila pinagpapansin. Kasi dangerous grass eh. So mas viable talaga yung Hilda. Pero ganda nung nagiging pattern dito ng alter ego. Oo. Nakuha nila yung tatlo sa sa Exodia eh. Yung Claude, yung Eve, tsaka yung Sora. So Sora to ulit ni Nino. Sure naman. Tapos ban na Valentina, no? Tinanggal na lang yung pang-counter unless may Esmeralda, may Phobius, itong si Edward. Yun yung pwede niya ipantapat. Kasi nakita na natin yan, yung Sora against Phobius. Ang hirap ang hirap ng buhay ng Sora against the Phobius. Pero May Wow. sisi pa nga eh, no? talagang gusto nilang bawasan yung heroes ni Yasuki. Kasi nga naman, parang enough na yung damage nila. Enough na yung tawag dito, yung pantunaw nila with these two heroes alone. Oo. Tapos pwede mo pa kasing, kumbaga nakadepende kay Nino kung ano pa yung trip niya. So might as well, kuha tayo or ban natin yung mga heroes na ganyan. And hindi nga nakapagtaka na kung makakita tayo dito ng utility Aurora, which is dun din tayo sanay na makita. Akai. Pwede, no? Up against the Sora, yung setup, may Purify ka sa Akai. Makakaalis ka sa RWM ng medyo mas mabilis sa ibang heroes. Or magaya po sa si... actually may YSS pa nga. Diba na pwedeng kunin din naman ni Yasuki since sila yung first pick. At least, ibaban ni Coach MTB sa ban 5. Actually, safe nga na iban na lang yun eh. Parang ang sakit pag nabigay sa kamay ng alter ego. Kasi sila yung unang pipick eh. So baka hindi na palampasin ni Coach Sefer. Kasi narinig ko rin siya kanina, yung bawi niya tutuloy-tuloy daw hanggang dito eh. Hilda yun. Oh. YSS ba to? Yasuki. Pinapapili na ni Coach Sefer. O anong balak mo? In Indonesia na. Hindi Tagalog. Anong balak mo, Yasuki? YSS? Assassin, fighter, utility. Gusto mo gulatin? Tapos sumagot si Alec. Ako muna, coach. Sumagot si Alec. Ako muna, coach. Mamaya na si Yasuki. Chichi? Depende pa kung anong gagamitin dito ni Edward at ni Demon Kite. Anong gana para kay Demon Kite? Good. Ang hirap. Parang kailangan nga na hindi utility. Gusto damage na dito. Sabayan mo na, Kuya Demon, kahit yung mga Lancelot mo, namimiss ko na yun eh. Pwede ba yung mga Fanny. Joy? Ay, Nakaban eh. Sila yung nagban Sila eh. nagban ng Fanny. Lancelot, yung Joy medyo rap mahila. Mahirap kasi mati-checkpoint ka nung mati-checkpoint ka nung Hylos eh. Okay. Lapus. Tama yan, Edward. Yung mga pangbalag. Fredrin pa rin talaga. Oo nga, muntik na natin makalimutan. Fredrin pa rin talaga. Tapang niya sa Kulod. Kulod, Hylos, tsaka Eve na mag-Fredrin ka nang wala kang Matilda. Oo. Wala kang ibang kasamang panakas. Tsaka meron kang katulong sa pag-sustain. Pero wala kang heal tulad ng Kalaya. Oo. Ano ang hero ni Kuya Yasuki? Nakipagsabayan, nag-akay. Next board. Okay, next. Alpha. Para kasi makaka-expect tayo ng mga exotic picks dito. Elkert. Elkert to. Parang di naman. Kung matapang Elkert to. Yasuki Ay, wag di nag-Elkert, di matapang. wala. Ayaw. Ayaw, duwag. Wala. Ayaw mag-Elkert. Sila yung nag-YSS dito. And balance yung lineup ng dalawang teams. Pero baka mahirapan si Kuya Demon Kite. Lagit eh. Sobrang slow. And yun yung matagal ng combo pa. Yung Hylos Eve mula sa Alter Ego. They want to shut down Rora. They want to be the first to get to match point. Sino nga kaya ang makakagawa ng isang unang hakbang para makapunta sa mas mataas na lagay ngayon sa upper bracket? Alter Ego
and Aurora Gaming Philippines maghaharap para sa Game 3 sa isa na namang rivalry. Matagal-tagal na mula nakakita tayo ng PH Indo rivalry, and this time, it's on the upper bracket semifinals. Alter Ego Esports facing up Aurora Gaming Philippines. Yung best of 5 na kanina, best of 3 na lang ngayon. All one para sa PH at sa Indonesia. Pero eto na, parang dito natin makikita yung adjustments talaga ng mga teams natin, especially with the drafts. Ngayon si Yue na nasa kamay niya na ang isang Zushin. Grabe rin talaga gumamit ng mga ganitong klaseng heroes tong si Kuya Yue. Tapos hindi nga lang na-proc yung revitalize ni Alec. So Oo. medyo patient enough pa siya doon. Nalalaban for this Little Wanderer retry mula kay Yazuki. So, everything else is still falling into place for Alter Ego. Maganda pa yung start na nagagawa nila. Actually, lalong-lalo na since high loss naman to, kayang-kaya nitong bumabad. 'Di ba? Plus, nakikita natin na since naka-YSS din, mabilis din talaga to mag-farm. Kumbaga, napilitan nga din silang gumamit ng YSS kasi nag-Fred rin, pero parang si Light pa yung mabibigyan. Hindi na nga nakapagdasal pa doon. Grabe yung pokes na nanggaling din from Hijome. Nag-flicker si Hijome doon para lang din makasecure ng kill. Hindi na umabot pa na makapagdasal si Light nga. At hindi niya na-consider yung poke damage ni Hijome na gano'n na pala kasakit yung damage noon. Getting that first blood, Alter Ego, medyo kalmado to yung early game nila na compared doon sa mga nagdaang 2 games. Kung saan balagbagan talaga. But this time, alam din kasi ng Alter Ego na ang lakas ng punish mechanic ng Aurora with the Fredrin. So, as much as possible, linis ng galaw yung ginagawa ng Alter Ego. Uy, pero dito sa gitna, pwedeng magkaroon ng laban. Parang si Ali kabibigyan, pero nandun lang din naman yung real rotation at mukhang delikado muna to para sa Aurora. Uy. Tayo mismo ang lalayo. Hijome once again with a good timing mula sa kanyang ulti, pero sa taas nabigyan. Si Nino na naman ang nasimulan at ngayon may laban na naman doon sa turtle na namampa ng Pressure Start, pero hindi pa rin naman enough yung damage output dito ni Demon Kite, pero that is still okay para sa atin dahil yung first turtle ay mukhang malaya na natin itong mapapasa kamay. Ang kaso lang may mga nagnanakaw na mga maliliit na jungle camps. Oh, nakita ni Light, medyo late na siya. Dumating! Uy, yun na lang. Trading Sunstorm, binigyan. Hindi yata papauwiin, pero one traces out. Yazuki's gonna get home. Uy. Edward, Sakit! sakit ng damage talaga ng Thunder. Napakasakit din talaga. Na-force yung flicker ni Edward. Napilitan din naman mag-flicker si Nino just to secure the kill. So kahit papano, lamang Alter Ego when it comes to kills. Pero for Aurora, again, this is their strength. Objective-centric na mga galawan. Focusing dun sa turtles, sa mga turrets. At pwedeng sabihin natin, kalmado to. Ito yung sistema na meron ng Aurora. And if they can keep yung pag-burn nila ng resource ni Hijome. Kanina kasi yung RWM sobrang aga na ilapag So come the turtle, wala nang pang teamfight yung Alter Ego. So that's why binigay na lang nila and they opted to go for a trade sa mga green camps. So if Aurora can continue doing that, maaring maging same lang yung result every objective. Oo. Yun yung sistema na sinusundan nila. So force yung mga ultis, Oo. force yung mga skills and resources. And for Alter Ego, nakikita natin, wow! Napagamit sila doon Inabot! ng mismong carpet, sabay pasok, counterplay mula dito sa Aurora, nakabigyan tuloy si Yazuki, pero may trade lang din. Kung si Demon Kite delikado pa, hindi niya na nagamit pa yung Appraiser Strat, pero nandito na si Edward para ipaghiganti yung mga tropa. Ang kaso lang medyo late na yata, kaya naman papabor pa rin for Alter Ego yung naging palitan sapakan. Kaya pala tayong i-punish ng ganun ng AE. Sila yung nakalamang bigla doon sa engagement. Akala natin nagkamali na doon sa sinubukan ng Glorious Pathway agad-agad, pero planado rin pala at nakabawi nga ang Alter Ego doon. 4-2 yung kill score. And ito naman din yung i-expect natin kapag pag-usapang clash, may hirapan si Demon Kite at may ipit siya doon sa RWM. And kailangan maiwasan yon ng Aurora. And they really have to get their targets done. They pick their targets. Ngayon, mukhang si Alec ang bababa doon sa gitna. Napagamit na rin dito ng barko, Edward. sabay pasok ni Edward para hindi na makalapit
pa ang mga miyembro dito ng Alter Ego, pero mukhang si Nino ang gusto nilang bigyan. Cloud form, transform, pero napakaraming crowd control. Naibubuhos dito, napaflicker na si Nino, pero hindi na siya makakatakas pa. Aurora Gaming getting the turtle, getting a kill, and possible turret on top. Samantalang sa baba, gusto ng trade dito ng Alter Ego, pero makakasayaw lang din naman si Doming Kite sa pailatag ng real world manipulation, pero buhay! Nabuhay! Si Kuya Doming Kite, UA is there to save the day, at mukhang sasalubong pa dito ang Alter Ego, pero tila ba mukhang mapapasama pa sila kasi nandito na rin ang mga tropa mula sa Aurora. Napakagandang sayaw mula kay Doming Kite. Yung akala nating naipit na sa RWM, akala natin na tinatamaan siya nung mga piano tiles neto ni Ijume, pero hindi pala. Sinayaw lang sa tugtugin at nandun din si Yue para protektahan ang gold laner ng Aurora. With that, biglang naging 1K yung lamang na Aurora. Nakakuha tayo ng torre sa taas, nakakuha pa ng mga kills dito sa gitna. At tila ba for Alter Ego, hindi yata ito yung gusto nilang laro kasi nagugulat sila na kaya silang i-burst down. Kung kanina puro fighters, ngayon maraming squishy heroes dun sa lineup nila. Oo, di ba biglang ngayon, dinataan sila sa sistema. Pasok ni Light, buhat ni Yue, pasok ni Demon Kite. Pero sabi ni Doming Kite, kaya ko to mag-isa! Arfi is down once again. Hindi siya nakasabay dun sa sayaw and choreography dito ni Kuya Doming. And a possible turret takedown onto the bottom lane. Naghanap na rin ng trade dito ang Alter Ego sa gitna. Pero again, wala silang makikita kasi lumalayo ang Aurora tapos sabay laban ulit kapag alam nang hindi na lumalaban yung Alter Ego. Sumigaw yung announcer solo kill. Nakita si Nolo tutulong sana si Light. Pero wag na, kinaya naman pala And dun biglang bumawi yung Aurora, yung kanina na ginagawa ng Alter Ego sa kanila na hindi sila pinagpapahinga, kinokontrol yung mapa. It seems like for Aurora right now, all objectives perfectly taken by Aurora. Naghanap na lamang din ng trade itong si Yasuke pero alam niya na hindi pwede yung taas lumaban. Si Nino dito nakita si Yue. Nandiyan yung Thunder Form with a flicker, buhay si Yue. Mamamatay pa rin pala si Yue pero okay lang kasi isasama niya rin sa hukay itong si Nino. At ang hindi nakakapaglaro ngayon, si Yasuke. Yung ginagawa ni Yasuke kay Demon Kite kanina, ginagawa ngayon ng Smiling Demon. Ang angas ng lakad ng Fredrin. Nandyan si Light sa harap. At susubukan pa ni Demon Kite na ipitin sana pero puwersa lang pala para subukan na mag-invade muli at magparamdam ng presensya sa Alter Ego. Ngayon ay makikita natin na talagang binibigyan ng spasyo ng Aurora Gaming si Kuya Doming. Paldong-paldo na naman sa gold lane itong si Doming Kite. But clearly for Alter Ego, hindi ito yung ine-expect nila. Kumbaga ay nagkakaroon sila ng mga life choices dito na akala nilang kaya nilang lumaban pero hindi pala. Malilito ka na rin Kaya ko ba talaga? Parang kaya naman Ay hindi pala. Diba? Parang lalaban pa sila? Parang hindi naman. Diba? Ang gulo-gulo na. Pero kasi sa ngayon yung lineup nila, hindi ito dinesign para sa mga matitindihang aksyon Oh, one time, big time Oo, iba to. Pero iba rin talaga yung tapang ni Demon Kite pag napasakamay na sa kanya. Etong hero na to, yung Fredrin na akala mo'y magiging mahirap dito sa laban na to para sa kanya. Hindi pala. Oo, akala natin may ipit siya ng may ipit. Well, in return, together with Yue and Light, sila po yung nagpupuwersa sa Alter Ego na huwag kayo lumaban. Hindi nyo kaya dito, kayo lang yung may ipit. Paulit-ulit lang na ganun. Nakikita natin dito no, na si Light naman yung nanggugulo against Alter Ego. Sumisilip din sila Nino pero alam nila na parang hindi yan pwede. What? Hindi yata kaya yan. And once na mag-commit ang Alter Ego sa isang parte ng mapa, sa kabila may mas importanteng nangyayari tulad niyan. Nag-commit na rin ng Glory Spot kay si Alec. Ako. Pero yung Lord, sinisimulan dito, ipa-press down na ba ng Aurora? Nandito at papasok, susubok. Nandiyan si Edward at si Light sa likod. Nakita si Hijume. Hindi niya na magagamit pa yung real reflection at delikado na ang Alter Ego sa ngayon kasi yung Lord makukuha na ni Demon Kite. Isa-isa na namang patutumpahin dito ang mga miyembro ng Alter Ego sabay si Yue.
Hinahabol niya si Yasuke pero okay lang yun para sa Aurora kasi dalawa yung babagsak sa AE tapos meron pa silang Lord na makukuha. Buhay din si Demon Kite, Doming Kite and Edward. They can versus turn it down, middle lane. Wala na magagawa si RP kundi panoorin lang na binabasag ng Aurora yung gitnang tore nila. And this time, buhay na si Light, mabubuhay na rin si Yue, mabubuhay na rin si Alec. May Lord pa sa bottom lane. Pwedeng sumama dun yung Aurora, pwedeng dun sila sa top lane, pero nakahanda naman ang Alter Ego dumepensa. Kung babalikan natin, yun, may instant replay, yung nangyari kanina, talagang hinanap ng Aurora nasaan si Hijome. And even si Yue, willing siyang isakripisyo yung buhay niya para lang ma-zone out si Yasuke. Para lang hindi makalapit si Yasuke dun sa aksyon. And okay na okay yun para sa Aurora. At ngayon mukhang sinino na naman yung mabibigyan at mapapasobra dito. Dalawa na naman ang wala sa Alter Ego. Wala na rin yung Lord. Pero mukhang baba ang gustong puntiryahin ng Aurora pero wala ng minions. Sasabog na rin yung gitna. Pwedeng in-next dito yung mid lane ulit kasi may mga parating na minions. Ba, dito pa, susubok muli ang Aurora. Glorious Pathway ginamit, pati RWM, naiipit ang Aurora at aatras. Tapos susubukan lang bigyan si Alec. May minions pa, pero aalis na yung Aurora. Bigla na lang, lalaban ba? Hindi na. Kaya mag-aatrasan na and disiplina ang papairalin ng Aurora Gaming PH. Pero ngayon na merong kinukuha ang Alter Ego na orange buff, si Light na rin mismo ang ayaw magpahinga. Parang pag may nakitang miyembro ng AE, talagang bibigyan na nila. At ngayon, yung itaas, yan yung pwedeng isunod eh. I-flow yung minions on top, Oo. tapos basagin yung Torek na titira dyan. So yun naman talaga yung parang plano ng Aurora Gaming Philippines. Tapos yung bottom lane ay iiwanan na rin naman muna nila kasi matagal na nakapush yan kanina. Nakapwesto si Light, Doming Kite, Yue and Edward doon sa middle lane. Maaaring i-punish kung sino pwede magpakita. Baiting out yung YSS ni Yasuke. Pero gitna pala. May plano yata. Susugod, hahabol, didiretso si Light. Popok na nila si Alec dito. Tatry nilang i-force down yung mismong ultimate, yung pathway. Pero RP, Okay. Makakauwi si Kuya RP kasi kung hindi, panigurado yung mabibigyan. Pero slow push coming in mula dito sa Aurora kasi mag-i-spawn na yung Lord. Ginagawa naman ni Yasuke, siya na yung nag-pressure doon sa short lane. Yun ang pinush niya. Nandiyan si Edward for the counter. 3 seconds for the Lord. Pwestuhan ng mid lane duos. Look at Yue. Alam niya rin kasi na, okay, set-upan niyo ako. May ulti ako. Pakatakas. Glorious Pathway mula kay Alec. Is it time to go for Alter Ego? Pasok rin naman ni Nino. Naliliwanagan lang ni Yue. Pasok na rin si Edward. Mo-zone out si Yasuke at tila ba hindi na makakalapit pa ang Alter Ego para ma-secure yung Lord kasi nasa kami na to ng Aurora. Napilitan na si Nino gumamit to ng kanyang cloud form. Pero siya pa rin ay mabibigyan. Agent Zero, Mr. Consistent, Abunjing, si Edward, masesecure niyan yung kill. Sabi niya, ako na magsisimula ng laban. Wala na kayong choice kundi umatras na lamang kasi for Aurora Gaming Philippines, nagkaroon bigla ng idea na sige, burst down na yung Lord. And after that, humabol si Light. Nandun din naman si Doming Kite and now they're marching down to the lane for members to defend from Alter Ego. Focus na ang Aurora sa pagkuha ng turret onto the mid lane. Hindi lang basta yung Torre, pati yung ibaba. Gusto na rin nilang pabagsakin. Kalahati. Low on health na rin si RP doon. Sumasayaw na si Doming Kite at tila ba walang makakapigil ngayon sa Aurora. After kunin yung gitna, diretso sa baba. At ngayon ang target naman ng Aurora Philippines ay yung taas. Nandyan si Light, even Yue nasa harapan. Si Demon Kite yung tindig niya. Napakaangas naman yan. And Doming Kite, pumasok na si Edward! May stun, pero mukhang delikado yata yung buhay niya. Napilitan siya gumamit ng flicker. At si Light din, ibinabakbak dito ni Yasuke. Mukhang magkakabol ang Alter Ego. Pero back away na rin talaga ang gagawing call dito ng Aurora. Lalayo at hindi na ipipilit pa kung hindi naman kayang kunin yung base turret sa itaas. Si Yue ginawang masamang espiritu yung Alter Ego eh. Parang ininsensuhan. Tinutukan ng flashlight eh. Habol kayo? Oh, sige, ako nang bahala. Atras na kayo lahat. Ako nang bahala dito. Mabubuhay naman ako. Yung pwesto ni Light, Dong si sobrang Light. kalata. Pumasok siya doon. Para lang manakot. Natakot nga ang Alter Ego.
Kasi nandito na pala sa ibang parte ng mapa sila Demon Kite. Edward as well as Yue talagang binubrusko nila ang Indonesian representative na Alter Ego. Sabay nakaw na mga pwedeng kunin. 1 minuto pa bago mag-spawn ng Lord. Pero tila ba inuubos muna ng Aurora Gaming lahat ng jungle camps ng AE. Tapos yung mga minion waves, tuloy-tuloy lang na pinapadala. Sige, bigyan nyo. Pressure is on. Bottom lane nga lang, hindi na ginalaw yung top lane ang pwedeng susunod na puntahan. Knowing na, yun yung long lane. Yun yung kailangan mas slow push. At ngayon makikita natin sa Aurora, mukhang hahanap muna sila ng play. Mag-aantay muna sila dito sa taas. Pagka nga may nag-react, pwede namang bigyan. Okay. Nakita siya ni Nino. Umaamba lang din si Nino pero alam niya na hindi pwedeng mag-all in. Alam niya rin na maaaring siya yung masaktan. Alam niya rin na maaaring siya yung mapunish. Parang delikado kay Nino. Pero mukhang si Alec ang nagiging next target. Di na pinapagalaw. Hindi man kahit ni Yue. Delikado yata para sa mga teams natin kasi hindi pa ganon ka-establish yung kanilang footing sa laban na ito. May Lord. Lalaban si Silip, si Light, Edward at Yue. Pero si Demon Kite, nasaan? Nandun nagsisimula na ng Lord. Dinidiretso na at susubukan ng kuhanin yung Lord. Tumulong na si Edward, Doming Kite. Si Edward nandun sa harap. Pero lalayo pa rin, sabay talon palayo. Bait out lang ang ginagawa nila dito. Si Alec ibinubuhat. Pabalik ng Aurora. Pero this is gonna be a long Lord dance. Oop. Pero nakita ni Alex si Edward. Pero buhay pa rin. Si Mr. Consistent sabay bigyan na lang din si Uy! Alec. Pero akala natin si Alec ibibigyan. Pero ang target pala is si RP. Sasayaw si Doming. Nandun na, bigyan na si Yasuki sabay Winter Crown. Buhay na buhay pa rin. 2 na lang natitira dito sa Alter Ego sa isang iglap na akala natin kayang pumalag ng Alter Ego. Pero ngayon hindi pala. Teka. Kasi sila na ang gino-go-go-go ng Aurora ngayon. Doming Kite! Sasayaw na naman si Doming Kite. Gusto nang tapusin to ng Aurora. Kaya na ngang tapusin. At mukhang unti-unti nang magliliwanag. Match point na para sa Aurora. Isang hakbang na lamang ang kailangang ialay para magpatuloy sa kanilang tagumpay. Aurora Gaming Philippines now at match point. Laban sa Bayang Karibal. Alter Ego. Natalo na naman sila ng Aurora Gaming at hindi na lang isa ang galos na meron sila ngayon. Showing dominance ang ating koponan dito sa game number 3. Pinatunayan lamang nila na natuto sila sa mga pagkakamali nila noong game number 2. Nagulat sila dun. Actually, even ako nagulat ako sa laging choices, in-game decisions ng Aurora. Could have been just a punish for Alec. Pero biglang lumigar papunta kay RP. Winter Crown, Blazing Duet, tapos hala no, boss na yung Alter Ego. Tapos si Doming may sariling trabaho, focus dun sa likod. Diba? That just shows kung kaano nga nakakatakot ang Aurora kapag nag-snowball sila. Diba? And again, parang si Demon Kite, siya na lang yata yung jungler dito na talagang pipili at pipili ng utility. Pero ibang klase pa rin yung epekto ng utility niya eh. Let's be real. Medyo kinabahan tayo sa draft na meron ng Aurora Gaming Philippines. Oo, seryoso. Nung oo. nakita natin yung mga heroes, nakapagbigay din sila ng mga Yung Claude. Claude, ng Sora, ng Yung Eve. Eve. Yun pa lang kakabahan ka na talaga. Pero pag merong kumpiyansa ang mismong mga players, kilala nila yung mga heroes na pwede nilang gamitin, kung saan sila mas malakas, dito sila mas na-empower sa ating game. You know what, nung game number 1, puinersa ng Alter Ego, lumaro yung Rora sa tempo nila. And for this game number 3, Aurora forced Alter Ego to play on their way. Ito yung sanay tayong Totoo. makita na tempo ng Aurora. And I must say, ang linis nung nangyari na yon for Aurora. Parang bigla na lang na nakakagulat na gano'n na pala yung damage output. Wow. Doming Kite. No, Freya, no problem. Inanalo niya ngayon tong Harith na hindi gumana nung game 2. Akala natin hindi to fit sa mga nangyayari ngayon
Oo, actually, may mga moments dito na siya yung tinatry bigyan ng alter ego. Especially dun sa first Eve. few minutes, yung Eve na sinayawan niya pa. Diba? Ibang klase. Iba siya dun. Etong si Domingkite, and not just Domingkite. Again, parang sanay na sanay yung alter ego makipagbalagbagan, bruskuhan talaga. Sanay sila dun sa mga fighter setups. Pero once na meron sila ng mga scaling, parang alam ng Aurora paano mamamain, Oo. paano nila kokontrolin yung alter ego, at paano nga, tama kay, paano nila ilalagay, nagbibinata, yung alter ego doon sa laro na gustong laruin ng Aurora. Hindi ako magugulat kung this game happened months ago. If this game happened during the MPL Season 16. Kasi ito yung sanay tayong Aurora eh. Yung harit ni Domingkite, kung gaano siya ka-dominant sa lane, yung mga ganyang pasok ni Light, kung gaano ka tapang si Demonkite sa kanyang mga Fredrin. Ito yung regular season MPL S16 ng Aurora. Oo. Tapos parang binalik tayo bigla na, okay, nostalgia hits us. Tama. Binalik ni MTB ni Dexter yung threat na yon, and now, ito pala yung epekto na kapag matagal ka nang hindi nasanay na nakikita yung ganitong klaseng lineup, hindi mo na alam paano labanan ulit. Ito yung magandang pinakita nila, no? Nagtiwala sila sa mga usual nilang ginagamit na parang okay, nasa inyo yung mga ginugusto ng mga tao, nang ine-expect ng lahat, pero kaya pa rin nilang magulat at this point. At nagulat nga tayo na ang laki ng lead na meron itong Aurora Gaming PH against Alter Ego na akala natin ay magdidikta ng tempo. Actually, nagmumukamang nakakasabay dito yung alter ego, but definitely It's not. hindi talaga. Lalong-lalo na for Aurora, getting the objectives that they need. Yung first 3 turtles pa lang na na-secure ni Demonkite, laging merong nangyayari bago yung turtle. Dahil doon, nagiging malaya na si Demonkite i-secure yung turtle. And for AE, again, parang mas sanay kasi sila doon sa early game balagbagan pa lang. Oo. And unfortunately for Yasuke, para sa isang Isong Shin, hindi niya kayang gawin yun ngayon. Parang kailangan talaga niyang mag-snowball eh. And unfortunately for them, hindi sila umabot sa punto na snowball na sila. At nandito na naman tayo sa danger ng mga kilala na mga heroes na lineup. Kapag nakuha nung kalaban yung mga gusto nila, nape-predict kayo nung isang koponan. And this time for Aurora, parang literal na they just played alongside with their comforts. Domingkite Harit, Light, Khalid's Light, Fredrin ni Demonkite, si Edward sa Lapu-Lapu, Si Yui nga oh. si Yue, di ba, sa Jushin. I mean, lahat ng to, nakita na natin, and we all know how capable Yep. our players for this hero is. And ganun pa rin yung resulta. Kaya pa din nilang i-pull off yung ganitong klaseng lineup. And it seemed like it took Alter Ego to surprise na parang, oh, ganun, paano ulit palabanan to? paano ulit mananalo dito? Yung systematic approach ng Aurora, binalik nila. Oo. Tapos medyo nawindang talaga yung alter ego doon. And ito rin siguro yung rason bakit hindi mo basta-basta ibibigay yung Zushin. Kasi nung napasa kamay yun ni Yue, kahit yung Hylos, tunaw kung tunaw. Normally, ubus na yung mana mo, hindi pa nararamdaman ng Hylos yung damage. Pero wala eh, si Yue yun eh. Oo, tama ka dyan, no? Nung pag nakita na kasi natin yung Zushin Eve na tapatan, medyo parang magtataka ka. Bakit binigay na naman yung Eve? Ayun nga. Oy. Ang nakita ko nga eh, kasi bumisita ako kanina. Ano kayang sinasabi ng mga tao ngayon? Bakit daw pa naibigay ng Eve? Ayun naman yun pala nga eh. Yue Yun ang yung rason. gumagamit ng Zushin. At syempre, meron naman talaga tayo mga heroes na pag naisip mo, ay, ito siya. Ay, Oo. ito yung player na yan. Tama. Kung sino ba yan, di ba? Tulad nung glue na gusto ko na rin makita kasi sobrang nakakatuwa ng Patrick skin na yon ng glue. Sobrang kulit nun. Nagiging macho pag nag-ult. Kaya- Lumalaki yung katawan eh. Oo. Gusto ko din yan eh. Kaya kung gusto nyo ng Glue Patrick skin, available na yan in-game and don't miss it bago mawala. And para sa mga naglalaro ng MCGG dyan ha, mayroong available na Yuzong Commander skin. Hindi lang isa, hindi dalawa, kung hindi tatlo. Dami nun. Mula ngayon hanggang February 8,
Again, February 8. If you can get to level 45 on the Go 1 Pass, you can unlock for free, the Yuzong Emerald Dragon. Purchase the Go 1 Pass to instantly unlock the Go 1 skin of Commander Yuzong Dragon Shade. And if you can reach level 75, to unlock ang prime skin Yuzong Cosmic Dragon. Sport history with the MCGG Go 1 Pass Yuzong skins. Ayan o, dyan sa baba. Yung, yung M4 ba to? M5. M4. M4 skin ni Yuzong, tapos yung Prime, tapos yung M5 isa. pala. Oo. M5. M5, M5. Siya sa mga supporters dyan, alam na alam nyo yan. And M7 is all about support. So if you can use your TikTok accounts, you can show your support to your favorite M7 teams by using the Sizzle filter. Ay, grabe, gwapo naman ang mga to. Yan, para sa ating mga ka-community na gusto mag-support ng M7 team, use the TikTok filter, make your video, use the hashtags Let the World See Us and hashtag Lakas ng Pinas sa M7. You can go back to the original community posting and comment the link of their entries. Mention 3 friends and get special prizes. Yes, let the world see you with the official M7 Sizzle filter. Ooh, match point na ang Pilipinas. At alam mo, Yes. pinapahita yung Sizzle TikTok filter kapag patapos na yung show. Ay, so nararamdaman mo na malapit na. Ako nararamdaman Ako ko. ramdam ko na. Ako din. Tapos na, ay, Ano daw? May naririnig ka may na nari- namang kakaiba? sabi ni Coach MTV, don't worry, don't panic. Tapos na to. Ah, ganda. 2-1 na. Woo, grabe talaga no, may mga naririnig yung sa mga Okay. tenga nyo, no? Ah, Ano daw? Ano oh, daw? si Coach Dexter naman, Ano daw, sabi sabi niya, daw? we will try our best to make this a Ay, 3-1. Englishero na siya agad. Eh, syempre, para makita ng Oo. ating mga international audiences. Tama. Sabi niya, we will make our best to make it 3-1, don't worry. Don't worry, be happy kasi masayang gabi natin ngayon. Pero alam mo, ang ganda ng reset dito ng Aurora Gaming sa Game 3, no? Talagang nakabawi sila from Game 2 na halos hindi sila makahinga. And sila yung nag-dictate nitong Game 3. Naniniwala din ako na hindi by mistake na i-open yung mga meta heroes for the side Actually. of Alter Ego. Dahil meron pa pala silang mga nakahanda na kayang mapagana. Ito na ba yung time na pwede na ibigay sa Aurora Gaming yung mas komportable sila rather than being on the side na puro meta, inaabangan, ito yung alam nating ipipick. Kasi, ako din, oo eh. Parang ibigay na yung comfort. Pero, if nandyan pa rin, tulad ng mga Freya, feeling ko, pwede pa rin gamitin yung Freya. Kasi, if tama ako ng nalalaman, Alter Ego ipipili ng side ngayon, and hindi nila papalampasin na kunin yung blue side. So, malaking bagay yon. If Aurora would give the Freya, I mean, ginawa nila to nung game number 2 na binan nila, worthy ba na hindi nila iban para makuha nila? Diba? Kasi hindi naman ganun ka first pick worthy kung tutuusin yung Freya eh. Kaya nga actually parang okay yung ginawa nila kanina, third pick, yung Freya. Pero siguro meron silang ibang plano. Pero tama ka, mas okay na punta sila dun sa comfort, not just for Aurora, pati na rin for Alter Ego. Parang dun sa game number 3, 3? Yung huli? yung last game, for game number 3, nawala din yung identity nila. Oo, nawala yung laban ng laban and never backing down na Alter Ego. Kasi yung lineup nila is designed na mag-scale up. Kailangan ng items, kailangan tumagal. Yung mga matitindihang positioning, kailangan. So si Arfi nga, nahirapan talaga siyang mag-commit eh. 'Di ba? And compare with the recent games, parang mas okay kung pang-bruskuhan yung lineup nila. Pero kung sasabay nila ng sistema dito, ang Aurora, usapang sistema eh. Alam na alam ng Aurora yan. Katulad nga na sinabi mo, meron mga squishy heroes itong Alter Ego na parang they took all the opportunity na mapili yung lahat ng open not knowing or medyo nakalimutan nila na kumuha ng mga magsisave sa kanila. In looking at this team head-to-head, for both of these teams, Alter Ego and Aurora Gaming Philippines, nakikita mo yung some more resemblance when it comes to stats. Even lamang pa nga yung Alter Ego sa average KDA. That would explain yung laban strategy na ginagawa ng Alter Ego. Kasi dun sila sanay. In fact, lamang sila sa average GPM, sa average damage per minute, all of that ay hawak nila. Even Lord rate and yung team win rate. Kasi nga naman, they entered this series without any single game loss sa buong M7. Malas nila, Pinoy yung nakalaban.
And this is the first time nakakalaban sila ng Pinoy. So, ayun, naramdaman nila yung unang dalawang talo and make it 3. M7? Oo. Wala akong sasalita ng tapos. Ay. So, basta naniniwala lang ako kay Coach MTV. Sabi nga ni Flap, trust nga eh. Kaya nga. Parang hindi lang pala sa team nagmamatter yun, no? At hindi lang sa team na-apply yun, pati sa atin na sumusuporta sa mga kababayan natin. And actually, para sa Aurora, muntikan nga. And actually, nilaro nga nila yung laro ng alter ego dun sa Game 1. Pero nakita natin na kung usapang microhan, pindutan, ibang klase pa rin talaga yung mga kababayan nating Pinoy. So, technically for alter ego, ang gusto talaga nila dito, momentum nila. Gusto talaga nila laban kung laban. And yun din actually yung nagpanalo sa kanila against Onyx dun sa day 1 ng ating knockouts. Teka, Pero dito ako napatigil Thank you so much, Filipinos. 74% ang sumusuporta laban sa Indonesia na napakalaki ng fanbase. Dito pa lang sobrang proud na ako sa inyo lahat. Maraming salamat mga Pinoy at sa mga hindi rin Pinoy na nanonood at sumusuporta I love sa you all. Aurora Gaming PH. Sobrang maraming salamat. Nakakabusto ng confidence for them. I hope alam to ng Aurora Gaming PH na kahit outnumbered tayo sa Jakarta, Indonesia, napakaraming naniniwala online. Mas maraming tao ang online kaysa sa nasa venue. Tama naman. Kasi ang dami nating audiences all around the world. And even yung Northern Lights from Turkey, for sure ay nakasuporta yan sa kanilang brother team na Aurora Gaming Philippines. So kanina medyo nag-fell short lang Aurora Turkey pero ngayon all-out support Ibabawi. para naman sa kapatid nila. Ito na yung time na pwedeng ibawi ng PH ang Yan. Turkey Yan. tsaka yung pinaglalaban din ng Aurora Gaming PH na higitan yung naging run nila 1 win away para makasecure ng spot sa upper bracket finals at makasecure ng ang pinaka-lowest mong ma-attain top 3. Oo. Nice. So, ito na yung point na for Aurora Gaming Philippines, yung peak na pwede nilang abutin. Nandito na Yung sinasabi nga ni Edward na pagbalik doon sa championship, ito na malapit na Unti na lang yung lalakbayan ng Aurora Gaming Philippines. And because of this series na sobrang halaga para sa ating mga Pilipino, isa na lang. Naririnig ko ulit itong si Coach MTB tsaka si Techstar. Ano sabi daw? Sabi niya, wag ka na magulo. Nag-uusap na nga kami para sa drop Oh. Confident na sila for sure. Sila na may hawak ng momentum this time around. Aurora Gaming PH, please. yung mga pinagsasabi tuloy natin na pinaasi lang kasi i-interviewin, parang nararamdaman kong totoo Parang ang pangit ka naman kasi interviewin natin yung fans ng Alter Ego tapos Olats. Oh, di ba? Pero- Ngayon kasi, yun yung nasa script. Oo nga. Oo nga. Yun yung sabi ni Derek. Oo nga Alam nyo, kumalma kayo. Di, anong kalma? Ako yung magpapakalma sa inyo. Alam mo, kalmado pa nga to Kalmado pa yan. Kalmado pa to. Iba pa yung, kasi pinagsama nyo na naman kami Ay, naku, kayong dalawa. Kailangan nyo kumalma. Tsaka yung mga fans na nanonood dyan, Tama, kailangan sige, nyo sige. kalmahan. Sige. Ako yung tipo ng tao na hindi naman nagbebeg, pero ibebeg ko tong Aurora Gaming na please tapusin nyo na. Tsaka sabi ni teacher, behave para umuwi na maaga. Oo. Okay. Actually, kahit nga hindi mo i-beg yung Aurora, tatapusin na nila yan Sila din, anong oras na? 11:30. Alas 12 na doon. Tama ba? Alas 12 doon? Oo. Hindi. Tama ba? 10:30 ba lang? 10:30. Pero gabi pa rin yung gusto magpahinga niyan. 10:30 pala. Oh. Alam ko maraming tao dyan. So, 10:30 na. Pwede na siguro pauwiin. Oo nga. Pinaasi na Oh, hindi sila uwi ng Pilipinas. Hindi, yung mali kayo ng intindi. Ayun nga, no? Pag pinauwi mo yung Alter Ego, di naman kailangan ng airport. Oo nga. Wala pa, hindi pa naman laglag. Oo, Di pa wala naman pa laglag. naman. Kalmahan nyo lang. Ayun, nabasag Dahil match point na tayo. Uy, broken walls. Broken walls ang ating magiging mapa. Ban na naman si Baksha. Ayaw ipahawa kay Demon Kite, Alam nyo, Pero may Fredrin kasi. May Ayan na. Fredrin. Ayan na, binan na. Wala nang Fredrin. Wala Ka na daw. Akay Wala kaya. na, Fredrin. Akay kaya. Mayroon pang ganun, di ba? Parang kahit na ubusin niyo yung 5. May balmon pa. Oh, Di ba? Akala nyo mauubos, kanina binan pa yung binan natin yung Gwyn kanina pero pwede rin naman gamitin. Pwede sa atin yun. First build Oracle. Banlio. Uy,
Coach Master the Basics, Banhilda, is this a YSS for Demon Kite? YSS nga ba? Tama nga kayo, no? Blue side ang pinili ng Ulcer team. Oh, wow. Ayaw talaga ng AE yung sustain dito. Kasi parang if you're up against Aurora, literal na sobrang hirap naman talaga ng mga prolonged team fights. Yung laban na laban ka, tapos Oo. wala lang mangyayari. Maglalayo, tas lalaban na naman. Parang ano so pumapasok ka dun sa laro ng Aurora kapag binibigay mo sa kanila yung mga heroes na yan. Oo. Pero ganun din naman kung lalaban sila gamit yung mga fighters. So ako personally, parang kailangan yata ni Yasuke dito i-secure na yung hero niya. Yung Leo Mord ba ay ibaba ni Master the Basic? Anong nolo yung Mord no win? Ay, Parang, uy, grabe. Hindi, Preha. Sora mo na to, Kuya Nino, kasi pag nagsora kayo. priority nila dyan. Oh! Is it too late now to say Sora? Ay, open. Okay lang. Eve Parang hindi ka YSS. natakot. Walang kabayas-bayas eh, no? Okay lang. Sige, Kilala na yun yung... inyo na. Alam na yan. Paano harapin? Anong oras na rin kasi? 11:30 na. Eve YSS. Sige na, sige na. maaga pa kami nandito eh. Ano? Ang hirap kasi sana naririnig ko, one way lang. Ano daw? Oh. Hindi ako naririnig ni Coach MTV. Oo nga. Hindi ka naririnig yung mga Oo. binubulong mo na... Valor and royalty in a dead body. Oh, sino yun? Oh, di ba Leo Mord? Oh my G! I was about to ask, nagli-Leo Mord ba si Demon Kite? Is this the At first ayan na. time? At doon Oo na. ata, na makikita natin siyang mag-Leomord. Tapos, Oo, Kulot. tama yan. Inagaw nyo na. Kanina pa kayo nagli-Leo Mord ah. Tapos may Eve pa sila third pick. Oo, Yeah. ayos yan. Tapos pwede pang magparsa actually. Di ba? Okay ah. So, Wipe out all the injustice in the world. Nani. pinani mo, Yasuki. Kilala din niya ni Demon Kite. Kilala niya yan. Pinani mo, ha? Sure ka dyan, ha? Kupra kaya? Para i-light, no? Nakakamiss eh, muna? no? Ano yan? Eve ka dito dan Parsa. Oo. Kasi pag Parsa ka dyan, yardog ka dun sa pani pag tinalon ka sa likod. Eh. Pwede nga ding hindi muna eh. Wag na, no? Mamaya na yun. Oo. Kuya, si Yue naman yan eh. Pwede ba yun ano? Sicilian. CCX. Pwede, pero kasi ang gusto natin kay Edward yung mga pangbruskuhan eh. Oo, pang balagbagan, ganun. Saka since na gano'n na sila dito, kumuha na sila ng Claude. Mas makikita natin si Edward na more on the sustain right now. Roleplay. Oo. Better. Ay, yun din naman talaga yung bagay sa kanya, no? Sa mga ginagawa nila. It's more effective na nakikita natin for Edward. Phobius Arlot ngayon. Oo nga. Yun yung threat. Yun. Esme. Yun din. Ano yun? Zusin yun no? eh. No? Oh. Okay, so Dami yung tatlo yung pwedeng hero ni Legend Zero. Dalawa lang yung pwedeng ban ni Coach Shepard. So technically may isang ma-open. Ngayon, pick your poison na lang. Ano kukunin mo dyan? Ano ibaban mo? Kasi worth it ba na magtanggal ka pa ng XP? May usong din eh. Pero for Coach MTB, pwedeng target natin dito, XP din. Oh, gold lane. Gold lane. Granger yung next ban. Oo nga. Parang siyo, carry kayo. Oh, carry ka na. Parang sa Napakaliit ano, ng no, range niya. sa Swiss and Knockouts, hindi masyadong mapick yung carry. Oo. Kasi ang hirap talaga para sa isang carry, especially if mag-flicker ka. Pag nagamit mo yung flicker, wala na. Pwede ba dito yung mga chip ni Light? Ay. Oo, no? Pwede rin. Pagpasok may barbiel na nakasama. Oo. Takbuhan na, no? Masyadong mabilis tong funny. Gatot Katsin tatanggalin. So, again, sa dami ng open na XP, sabi ni Coach Shepard, wag na, ano na lang, roam na lang. Anong gamit ni Light kanina? Kalit? Kalid. Oo, Kalip. Actually, may Hylos pa dito, pwede rin yun. Oh, dalawa yung kabayan tumatakbo, no? Oo, Tama. ano? Tama. Kasi pwede mo rin gutongan yung pani. pag Broken nakita walls mo. pa yan, daming dadaanan yan. Pwede, ang dami option. So, if you're Coach Shepard, okay, pili ka na lang ulit para kayo yung natrap ah. Para nga. Di ba? Oo. And for Coach MTB, sila naman yung malaya ngayon. Yung pagkakakuha lang din talaga ng Leomord, parang that opens up na mas maging flexible pa yung draft nila. Bigay mo kay Edward yung mga... Wow, Oo, sila yung sila pa yung nag-ban. Binan mo yung sarili mo. Tutulungan. Tinulungan nila Coach Sino na MTB mag-decide? para bawasan natin hero ni Edward.
Coach, matanggal nung isa. Masyadong maraming hero eh. Oo nga, baka Mahirapan ka lang mamili. Baka nahihirapan yung Ay, Ina. sabi Ano ba ko, ba? chip po, binabantayan nila. Oo. Ayan na. Ikaw yata yung may way papunta dun eh. Ay, ang galing sa akin. Badang, pwede ba yan? Badang? Oh, tapos hindi mo naririnig yung sinasabi nila. Hindi. Oh, Iba. iba, mali yung linya. Oo, yung linya ko pang ban. Ganon. Eto Pwede ba dyan Ay! yung mga badang? Panguli sa Fanny. Pwede din yun pili ko actually. yung linya niya. Akala niya papuntang Aurora, papuntang Alter Ego. Natulungan. Naturuan. Pwede ba yung chip Naturuan. ni Light? Iba niyo yung chip ni Light. Sabi ni Coach Shepard, narinig ako, chip nila. Oh, pag nag-chip kasi si Light, makakatakbo yung Leo mo. Mahihirapan yung Fanny. Makakapag-load. Malapit sa base. Matilda. Ayun na yun. Ay, basta Ayan na. dalawang kabayo makikita natin. Ang Ah, ganito. Napakabilis na ng mga heroes na yan, panigurado. Tapos may lumilipad pang farsa, may unggoy yung Claude. Ang Ba- daming animals. Oo nga. Galing, The Animal Zoo Oo. na ilalabas dito ng Aurora. So, Anong oras na rin kasi? ano kaya ilalabas din dito ni Kuya Demon Kite? Kuya Nino. Ano pala? Si Edward na lang pala. Granger. Kuya Nino, ano na? Ano na ang hero mo dyan? Yusong? Maganda yon. Oh, maganda yun. Huwag mapiliin. Maggulo ka. Maririnig ka na naman. Pero mahirap yun eh. Mahirap Yuzong. Wala kayong pang front. Oh, maggulo ka. Hindi, mag-Hellcurt. Ka-Hellcurt, best. Ay, ayaw na naman mag-Hellcurt. Duwag. Ano yun? Wala. Duwag. Pwede naman XP yun Labo. Labo. Okay, labo. Edward, Umagaw ano na to? lang. Kaya mo na yan, Edward. Esme yan. XP na yan, Edward. Kuya Bobius. Edward. Esme Kaya mo Bobius. na yan. Oh, one time Benedetto. Hindi, wag na. XP nga, tsaka Wow. Pobius. Esme Bobius Papahirapan mo yung sarili mo, Kuya Edward eh. XP na yan? Ooh. Oo. Anong oras na rin kasi? 11:40. Ay! 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 Natin yan! First time? First time! Oo nga, no. Ay, nag-appear na. Nag-appear na. Nag-appear na. Alam na. Oo. Narinig ako. Nag-appear na. Sabi ni Coach MTV, last reminder, boys, alam nyo na yan. Ito na yon. Pasok tayo upper bracket finals, okay? Last G na to. Last G na to. Last G na to. Tapusin na to. And this time, hanggang sa katulutuluan, doon pa nakuha yung Sora para kay Edward. Isa na lang ang kailangan. Tutungtong na ang Aurora Gaming Philippines papunta ng upper bracket finals. Isang laban para sa tagumpay ang kanilang tinitingnan. Aurora Gaming Philippines ang lumalaban para sa ating bayan. Tatapusin na nga ba nila itong laban kontra sa Alter Ego? Welcome to the last game. Hindi. Behave lang. Hindi ba ito ang potential na last game? Maaari pang bumawi ang Alter Ego. Pero ngayon, ito ang shot ng Aurora Gaming Philippines para mauna na sa upper bracket finals. Match point para sa Aurora. Nag-i-intro pa nga lang si Odin. Gusto ko nang sagutin na, oo, tapos na to. Oo tinanong pa niya eh. Oo, tapos na to. Nagpapaka-professional lang si Odin, pero anong oras na rin naman? Oo. Kumbaga, sa mga nagpupuyat dyan, maraming salamat. Pero para sa inyo, tapusin na natin to. Oo. Walang kabayas-bayas. Ay! Yun lang! Nabigyan si Kuya Light. Sakit mo, Yasuki. Kaya pala niya yon? Nakuha yung purple eh. Kaya nga niya. Sorry. Ito na. Babe na. Hindi ba nga tapos kasi? Sinusubukan pa ng Alter Ego. Sakit! Grabe naman yung damage nun. Actually, para sa Aurora, kailangan nilang respeto yung early power spike ng Fanny ni Yasuke. Yung early, no? Kasi nakita naman na natin to na ginamit ni Yasuki. And sobrang ano din eh. Sobrang hirap din isipin na malaya yung backlines ng Aurora Gaming Philippines. At tama pala, kasi pwedeng last game na to sa araw na to. Tama. Kasi mamayang 12 onwards, ibang araw na yun. Pero last na to. Oo. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. Last na to. Kahit 1-0, lamang alter... Tapos na... Tapos na to. Kung pwede lang i-fast forward, pinas forward na natin to. Pero sabay-sabay nating panoorin. Sabay-sabay nating panoorin. Lalong-lalo na first time kong makikita si Edward na nakasora. First time kong makikita si Demon Kite na naka-Leomord. Ay, iba to. Ay, iba to. Oo. Pero kasi,
For Alter Ego, nilalaban nila dito. Again, sila yung walang talo entering the series Sila yung mga non-shock ng mga tao na kaya pala nilang gawin to. And when it comes to their matchup on their region, tulad ng ginawa ng Aurora Gaming Philippines, pinabagsak nila ang Onyx Indonesia down to the lower bracket. Uy. So kailangan nilang patunayan yung lakas nila. Feather Strike, ginamit na ni Yue. Mukhang lalaban pa rin naman dito. Tinawag na si Barbiel. Na-reset yung turtle. Na-burst down si Nino. Sabay pasok naman ni Yasuke dito. Ang kaso nga lang, enough yata yung sustainability na meron dito ang Aurora. Double kill ang masesecure ni Mr. Consistent Edward. Bagsak si Yasuke pero hindi pa tapos yung laban. Nasipa pabalik si RV mula sa baba. Nakita si Light at napagbababaril. Ngayon kahit pa paano makakabawi pa rin ang Alter Ego. Nakuha nila yung dalawang kills na yon, making it 3-2 for Aurora Gaming Philippines. Si Doming Kite, di na siya nakahabol pat, nag-double lane na lang siya, balik sa sariling lane. Yun naman talaga yung idea ng isang kulod. And now for this turtle, alam din ng Aurora Gaming Philippines na, Edward. teka lang, si Edward, magandang pwesto against Alec. Alam kasi ng Aurora Gaming Philippines na hindi magta-turtle basta-basta yung Fanny. Oo, mahirap actually. At since nabigyan si Yasuke, wala siyang purple, baka hindi lumaban ngayon ang Alter Ego. Pero mukhang lalaban pa rin sila. Sipa. Nasipa, sabay talon. Previous fighter ni Nino. At si Yue lilipad lamang din. Makakaiwas naman ang Aurora Gaming. Low health din naman si Hijome. Pero 5 players are here mula sa Alter Ego. Pero nandyan na si Edward. Thunder form. Sabay pasok at nakita si Hijome. First down agad. Kulang na lang isa ang Alter Ego at hindi pa rin katapos. Si Nino mukhang na si Seminar kung paano magsora. Pinapakita lang ni Edward ngayon paano gamitin yung hero na yon. At ang Aurora Gaming, hindi lang kills ang makukuha, pati yung turtle nasa kanila na. Nagugulat lang tayo sa mga choices ni Edward. Nung nakita natin siya pumasok, teka lang, my doon sa gitna, si Alec ang target, sipa mula kay Alec, Purify, para kay Yue, walang mamamatay. Now going back, pag-usapan natin yon. Nung pasok ni Edward na yun, teka lang, may pinag-uusapan pa kami, Doming Kite. Okay, ito na nga. Okay, sure na to. Akala natin cloud form yun pero biglang naging thunder, tapos papatay pala. Yun pala yung plano ni Edward. Nakita si Hijome. Nabigyan si Hijome. Wait lang, pasok si Nino sabay thunder form para lang makalayo. Buhay na buhay. Buhay na buhay si Edward. And actually, not just Edward yung commendable dito. Even si Yue. Yung pagpasok sa kanya kanina ni Alec. Feather Death Strike. Tapos, hindi basta-basta gumamit yung Purify. Pero wait lang. Masyadong mainit. Masyadong mainit. Ang Aurora Gaming mukhang gusto na yata talagang tapusin, no? Nilatagan ng Glorious Pathway, ginawang checkpoint Doon sa kaduluduluan, pero napaggamit na si Hijome ng kanyang Crimson Beacon. Muling kakalma ang tagpo. And if you're Alter Ego, you don't want this. Ayaw mo yan. Gusto mong lumaban na ngayon. Remember, naka-Fanny kayo. Oo, gusto mo na early game pa lang. Palag kung palag na yung Fanny. Early game pa lang. Maka-snowball yung Fanny na yan. Pero para din sa mga makakalaban ng Aurora Gaming, madadagdagan palalo yung mga listahan ng heroes na hindi mo gustong ibigay kay Edward. 3-0 para sa Sora na first time nating makikita. Pakitang gilas ka, Kuya Edward. Gusto ko pagkatao mo. Ikaw, Kuya Edward, akala namin kay Kuya Doming yan. Pero sabi, Aroy! Yasuke, patay ang Doming na yan. Uy! Naiibig nga lang siya. Sino ba yan? Gold to jungler at umahabol pa ang Alter Ego. Papasok sila dito with a Crimson Beacon. Sabay spotlight. Aray! Naparil, tinamaan ng bala. Sabay pasok din. Sila yung na-try nilang i-burst down. Medyo malalim dito ang Alter Ego pero okay lang daw. Kasi makakasecure naman ng kill si RV. Si Edward, focus lang sa objective sa taas pero nagnanakaw pa ang Alter Ego. Mukhang binubrusko talaga. Dinadaan talaga sa mga teamfights dito ang Aurora at wala na yung purple buff. Ngayon ni Kuya Demon Kite. Pero si Edward, nag-aabang sa damo pero masyadong malaki yung threat na meron dito ang isang Cho. So, gumamit ng Retribution itong si Yasuke para doon sa purple buff ni Demon Kite. Alam naman ng Aurora yon, pwede nilang ilaban for this turtle pero kasi naiipit sila doon sa mga
maliliit na iskinita kung saan nagwawala itong si Yasuki. Sa baba. Sa baba, si Dominic na magiging target. Blazing Duet ay nagamit. Aatras na ng tuluyan. Ibebait lang ng konti. Pero okay, buhay si Dominic. Dito naman sa may bandang gitna ay lumalaban na. Nino papasok, hindi pa rin naman. Federal Airstrike lang yung gagamitin dito. Pero si Edward, nandiyan na yung Thunder Form. Flicker out mula dito ay Hijome pero hindi na siya pinatakas pa ni Edward. Lalaban pa rin dito ang Alter Ego. Papagsak si Edward pero mukhang delikado pa rin sila kasi nandito yung bawi. Kaso lang nabibigyan pala tayo kasi na-zone out na. And Alter Ego will secure 3. Kapalit lamang ni Hijome. Plus meron pang Turtle pero sa gitna tumatrabaho si Kuya Domeng. Sumasalisi ng Torres sa gitna. Maganda for Aurora Gaming ay isang beses pa lang namamatay itong si Dominic Kite. Pero for Alter Ego, nakahanap sila ng sagot doon sa ginagawa ng Aurora Gaming Philippines. Ginagawa nilang sobrang gulo yung laban. And again, ito yung sinasabi natin kanina, if Alter Ego will stick to their identity na ganitong laban na laban, nagkakaroon sila ng tsansa. Isipa ba? Yes sir, meron nga. Blazing Duet, gamit lang para lang makalayo. At si Yasuki na naman! Si Yasuki na naman with the funny dito ay magwawala. Si Edward nag-Thunder Form na makakasecure din naman ng isang kill. Pero nandito na rin si Nino. Prolonged teamfights na naman talaga ang gusto ng Alter Ego. Unstoppable na rin. Itong si Arfi, 5-0 and 5 para sa Granger niya. At mukhang hindi mapipigilan ang Alter Ego sa ngayon. Ang lalaki nung funny ni Yasuki. Even si Demon Kite ay kayang patayin ng ganon. Napakasakit ng damage na magmumula kay Yasuki. Agaw ng buff doon sa may orange banda. Tulak ng tore doon sa baba ng mapa. Alter Ego. Biglang 2.9k na pala yung lamang. Biglang bumulusok yung lead na meron sila dito. And not just the lead. Yung mga items din na meron si RP. Yung stacks ng Skypiercer niyan, for sure, mas naradagdagan pa. Untouchable yung Granger dito sa game na to. And ibang klase rin talaga. Yung nakikita natin dito na kung usapang teamfights, alam mong bihasang-bihasa doon ang Alter Ego. Samantalang ang Aurora, alam nila na kailangan talaga ng oras ni Kuya Doming. And nahihirapan si Doming kasi lagi siyang punterya ng Fanny at lagi siyang punterya ni Alec dito with the choke. Lagi siyang abot na abot eh. Laging may sipa, laging may kakapling pupunta sa kanya. Kailangan pa ng oras. Kailangan pa ng Aurora Gaming Philippines na masustain yung damage output na magmumula kay Yasuki. And now the Lord is up. Nakahanda din naman si Nino at Hijome. Tapang ni Nino. Yung gitna ang gusto. Dominic Kite is low. Nagamit na yung Purify. Thunder Form, ginamit na rin, pero nasipa! Naabangan si Mr. Consistent at yung bala na magagaling kay Arfi. Yun lang yung kinailangan para tuldukan ang nagwawalang isang Sora ni Edward at transition patungo sa Alter Ego. Sobrang chaotic ng ginagawa ng Alter Ego, pero parang meron ding sistema. Parang dinadaan nila sa magulo, pero sa totoo lang, merong step-by-step process na nangyayari. Pinipuwersa nila yung mga engagements from Aurora Gaming. Papasok si Yasuki kung kailan wala nang pwedeng iba to. And yung poke damage mula kay RP, ang sakit ko ng mga bala. Ngayon si Nino ay papasok. May Landshaker doon. Sa likod nandun si Hijome na tinututukan lang ng ilaw ang mga members ng Aurora Gaming. Lord is on the bottom lane. Nakikita natin dito na kailangan pang magtiis ng Aurora Gaming. Yung pinapoint out natin for Alter Ego that they need to maximize their Fanny, nagawa nila. Bigla no? Biglang bumulusok. Biglang umarangkada. At kung walang BMI doon, itong si Domeng, for sure nabigyan siya. May Lord na makakasama dito ang Alter Ego sa may bandang ibaba. Sasabog na yung Holy Blessing sa gitna. May mga minions pang parating. Ang daming problemang kakaharapin ng Aurora Gaming. Pero oras ang magiging kakampi nila dito. Lahat yun kailangan isa-isang sagutin. If you are Aurora Gaming Philippines, Wind Chant or Wind of Nature is perfect item para kay Dominic Kite para hindi siya matakot doon sa Fanny. Depensahan muna yung Lord, i-burst na mabilis yung mga minions. They have this clear wave. Kaya naman ni Yue yan. Kailangan lang din nila ma-punish if ever meron mang mag-overextend for Alter Ego. Pero alam din ng Alter Ego eh. Dumisiplina rin sila. Di sila basta-basta lumaban. Dominic Kite na BMI in.
Tapos BMI out, panakot lamang. Okay, so kahit papano, hinahanap dito ng Aurora Gaming yung groove na kailangan nila. Yung stocks, 60 na yung stocks. So talagang nakakakuha siya ng stocks with the kills na meron siya dito. Focus sa objective. Ang Alter Ego, pasok si Yasuke. Pero Torre lang talaga ang goal nilang mapapagsak dito. 2 base turrets na ang nakuha ng AE. At ang Aurora, umupuso lang hanggang ngayon. Dumedepensa pa rin. Binibigay pa rin yung mga farm. Ni Doming Kite. Masakit yung mga bala mula kay RP. Masakit yung range, yung poke damage na magagaling sa kanila. Yasuki! Okay, medyo nabigyan siya ng bahagya doon. Hindi siya pwedeng basta-basta paulit-ulit na gawin yon kasi sumasakit na rin si Doming Kite. Yun nga, ibig sabihin lang, sumasakit na dito ang gold laner ng Aurora. Yung pwesto ni Light sa may itaas, pwede silang mag-sandwich play. Pero nagiging maingat pa rin ang Aurora. Kasi hindi nila makita nasaan ang mga miyembro dito ng Alter Ego. Yung isang chaotic na team, men, sobrang linis maglaro ngayon. Nakita yung iba dahil doon sa sentry na pinap. Si Light ay nandun pa din. Umuwi na ng tuluyan. Akala ko ini-spam lang yung recall doon para ano eh. May Lord Pero dahil may Lord nga, pwedeng doon siya pumesto. Harang nga lang ni Alec. Alam niyang lalakarin lang ni Light papunta doon. At alam din ni Light na hindi niya pwedeng brush win si Alec. Oo, kasi bibigyan siya eh. Pwede siyang sipain, may damage output yung Alter Ego. Pero yung Lord, Pure Aurora Gaming Philippines, ang hirap lumapit. Bino-burst down, no? Pero naka-ready na mag-U-turn patungo dun sa hero. Pero mabilis nang mababurst down yung Lord. Si Nino, tinatry pa dito ni Domeng. Umaamba-amba pa, pero wait, mainit si Yasuke. Dalawan pa sila, retry secured mula kay Kuya Demon. Makukuha yung buff na yun. Mabubuhat si Light. Tatamaan ng bala. May Lord na magmamarcha doon sa gitna. Hindi, sa gitna nga. Na mapa ng Aurora Gaming. Gusto ko yung di ka na rin sure. Okay, kasi parang sa bottom eh. Pero, hindi, sa gitna pa rin. Sa mas mabilis pa din na way. Kaya ba to ng Aurora? May clear wave si UAS. May damage yung Farsa. Kailangan gamitin din yung Glorious Pathway para hindi sumalubsob ng members ng Alter Ego. Uy, si Nino! Nakapwesto na doon. Nabuhat nga lang si Light. Si Light na yung binaburst down, Glorious Pathway at ang nakita sa likod. Si Yue, pero shutdown kill na magagaling dito mula sa Aurora. Demon Kite, Doming Kite, nandito nagwawala na rin sila. Tinatry nilang pabagsakin isa-isa mga miyembro dito ng Alter Ego. Tatlo pa rin ang natitira. Si RP still alive. Dumidepensa at pupuso pa rin ang Aurora at mukhang buhay pa rin. Buhay pa rin ang Aurora at magbaback away na ang Alter Ego. Nararamdaman na nila ang damage na meron ang Claude, ang damage na meron ang Leomord. Kaya naman didisiplina muna ang EE. Ihinga pa ang Aurora. Mahirap. Pero kinakaya pa rin. Dinedepensahan pa rin. Ito ang rason kung bakit nila pinik yung mga hero na yan. Wow. Gusto nilang umabot sa punto na hindi na kaya ng Alter Ego yung damage output ni Doming Kite. Still, nandun pa rin ang hopes for Aurora Gaming Philippines. Maganda pa rin yung nagiging sistema ng depensa na ginagawa nila. Purple buff, nagkapasukan na sinabol nila! Si RP yung nakita at na-shutdown na. Pero dun sa likuran, si Yui din pala ang punderya. Pero ngayon mukhang kanya-kanya na. Pagalingan na lang pumindot. Pero mukhang delikado na yata si Nino at naiwan sa. At mukhang hindi na patatakasin pa ng Aurora yan. Mag-isa na lang si Ninong natitira. 2 para sa isa. Mukhang ito na nga yata yung inaabangan ng Aurora. Yung kaninang nadedelikado, yung kaninang kino-corner. Ngayon sila pa mismo yung nagsimula ng laban at bigla-bigla na lang na nawala si RP doon. Ngayon, Topong ni Doming. si Doming kahit alam niyang may mag-aabang pero win of nature para i-sustain yung damage ni Yasuki. Ibang klase si Kuya Doming. Alam niyang Pindot to. alam niyang may nakaabang. Si Yasuke, inabangan din siya. Pero si Doming, alam kong inaabangan mo kung inaabangan kita, kaya nagkaabangan tayo. Yan eh. Pagkakita ng kable, pindot ng win of nature, alam kong kukombo ka eh. Alam kong saglit lang ako sa'yo. Pero ngayon ay pwede na namang i-go. Alam niyang walang win of nature to si Doming, so pwedeng siya yung maging target ni Yasuki.
Lord is up for grabs. Minamadaliban, sinisimulan ng Aurora kasi yun yata ang nangyayari. Ganda pwesto ni Yue. Pinaburst down yung Lord. Kalahating buhay nito. Barbiel, Tinawag ni si Barbiel. Papasok si Azuki. Petri! Papasok na rin dito. At si Demon kaya na makakasecure niyan. Edward dives in. At mukhang delikado to para sa Alter Ego kasi nandun yung stun. Alec is down! Nandun na yung Lord. Nandun sa gitna. Nandun na yung wala dito sa Alter Ego. At mukhang delikado na rin si Nino. Makaka-flicker out siya. Si Azuki nandun sa taas. Pero mukhang kailangan niyang umuwi. Kasi mag-isa na lang siya. ngayon kaya ba niyang depensahan ang galit na rumaragas ang Aurora Gaming? 4 on the middle lane. May Lord pang bitbit yan. Dire-diretso lang sa pagpaparel si Doming. Kahit ngayon ang Aurora Gaming Philippines looking to win this series. Nakamata na sa base. Ginamitan pa ng red carpet para talaga may style. Aurora Gaming tatapusin ang serye at mag-a-advance sa upper bracket finals. Ano bang sinabi namin? Narinig ko na mismo sa amin. Sabi ni MTV, sabi ni Techstar, sige, tapusin na natin. 3-1. Aurora Gaming Philippines, ilista mo Pilipinas yan! Pinapakabalak naman eh. Pinapaganda lang. Akala nyo ba may game 5? Wala na, tinapos na ng Aurora. At wala man sa sariling bayan, inilaban pa rin ang lupang sinilangan. Buong lakas at puso ay inialay ng Aurora Gaming Philippines para sa tagumpay. Pilipinas, mag-ingay! Dahil pasok na tayo ngayon sa upper bracket finals, Aurora Gaming, sana alam nyo ngayon kung gaano ka-proud lahat ng Pilipino sa tagumpay niyong ito. Yung kaba nandun eh. Lahat ng emosyon, lahat ng gusto mong mangyari, bigla na lang. Aurora Gaming Philippines, men. Odin Qwerty. Ibang klase. Buti na lang tapos na kasi paubos na yung boses ko. Pero grabe talaga yung ginawa dito ng Aurora. Yung pakaba na meron sila. Men, Behave. iwawagay-way ko na no. Ano nang, ba't hawak mo na yan ngayon? Wala eh. Walang Hindi ko na ngayon kabayas-bayas. sasabihing mag-behave. Pwede na tayong magdiwang. Yes! Siyempre, Filipino Broadcast. Yes! Yes! Okay, upo na tayo. Okay. Dito na to sa tabi. Okay, okay. Tabi mo na yan dito. Layo pang Para lang pinagalingan. ipaalala natin, pumasok tayo sa seryeng ito Ah, na walang kahit isang gasgas ang Alter Ego. Not a single game ay naipanalo nila from the Swiss stage. Pero Ay, ngayon, hindi lang galos. aray ko. Sugat, salubsob, lahat ng mga Dago. impeksyon. Lahat. Pero alam nyo, nakita ko yung reaction ng Aurora Gaming PH. Ganito lang si Edward, oh. Sabi niya, hindi pa ako tapos. Hindi lang ito yung hinahabol ko. Hindi lang third place. Hindi lang after nito, hindi tayo mag-chill. Eh, yun nga Grabe. kasi. First time ko makita yung Sora. Sora, first time, tas ganun. Ay, sa mga kalaban, good luck. Good luck. Sorry, OA broadcast eh. Pinagsama-sama niyo. Oo nga eh. Oh, Wala sorry. Oh, ano sabi ni Edward kanina? Nino, you think you're good? Ha, Wala eh. you think lang yun. Sige, Minar mag-Sora. Ano sabi ng alter ego kanina? Ano sabi daw? TL is much harder to Kaya Tagalog, pwede Tagalog. Sige, Tagalog na lang. mo na lang. Mas mahirap daw kalaban yung TL. Sabi ng Aurora, oo nga, mas mahirap Oo nga. kayong kalaban ng TL. Oh, mahirap. Sabi ng Aurora, sige dyan kayo sa lower bracket. Mag-face sila doon. Kung magpapangabot kayo dyan, sige, damhin yung hirap. Ay, Ay, grabe. hindi. Iba yung bracket nila. Pero sama magtatagpo, malay. Malay. Diba? So, alam mo, Oo, uuwi akong masaya. Ako din. matutulog tayo ng maganda, mahimbi. Sa mga nagpuyat Oh, at naniwala, thank you. saktong alas 12 yung punto. Ako nga, sa mga may pasok pa bukas.